Ay, naku. Grabe, ang malas ko naman. Buhay na naman ako. Ikatlong beses na ito. Nasa panahon na naman ako ng pagpili sa Xenyuan. 3 beses na akong tinutukan ni Yanwang. Sobrang dominante niya, ha? Noong nakaraang buhay, ibigay na lang ang buhay ko kay Ying Zhao. Ang pangalan ko ay Ying Yao. Mukhang may lihim na pagkagusto sa akin ang matandang Yanwang. Sa akin na naman bumabagsak ang mga ye. Noong nakaraang buhay, namatay ako sa trabaho mismo sa mesa ko. Sa buhay na ito, pagdating ko pa lang, parang hiniwa na agad ako at binalatan. Ang ginhawa naman, ha? Yao, nakababatang kapatid sa sekta. Lagi kang mabait at mapagpatawad. Ibigay mo na ang buhay mo kay Ying Zhao. Diyos ko po. Kung makita ako ni Tang Seng, saan pa siya hahanap ng alagad? Kailangan pa niyang tahakin ang napakahabang biyahe. Pagdilat at pagpikit ko lang ng mata. Diretso na akong napunta sa kabilang buhay. Ano na ang gagawin ko? Hindi na nga ako makabuhay ng maayos kahit sandali. Anong kalokohan pa? Sino ang nagsiksik ng kung ano-ano sa utak ko? Ay, kaya pala, plot lang. Noong nakaraang buhay, isa akong masamang side character. Si Ying Zhao ang bida. Sa huli, ako lang pala ang tagasalo. Akala ko pati mga baboy na nakain ko noon, bumalik para gantihan ako. Ngayon, 200 lang ang nasa harap ko. Kapag hindi ko siya matalo, sasama na lang ako sa kanya. At tutulungan ko pa siyang magdala ng sapatos. Kapag hindi pa rin siya matalo, tuloy lang ang laban. Ako, galing ako sa pulang sabaw. Kahit nakahiga, babangon pa rin ako. Pero nakatakas pa rin ako. Sa pagkakataong ito. Sana wala ng plot na hahabol sa akin. Ay, batang tao pala. Yeah. Parang may bakas ng amoy naming naroon sa kanya. Patayin na lang ba siya o itapon? Ay. Naku, kakalabas lang niya sa lungga ng mga lobo. Tapos nahulog na naman sa bibig ng tigre. Matandang Yanwang. Talaga bang 3 beses mo akong babalikan para suyuin? Ang cute na maliit na nilalang na ito, hindi pwedeng patayin. Aalagaan ko siya. Gusto ko talagang haplusin ang maliit niyang ulo. Sige na nga. Baka sakaling hindi ko makontrol ang lakas ko. Baka madurog ko pa ang bungo niya. Ay. Gising ka na. Bilisan mo, itiko mo ang bunganga mo. Magpanggap kang bagong iniligtas lang at walang narinig. Yung narinig mo, yung mahinang bata, itiko mo ang bunganga mo. Salamat, ate, sa pagliligtas sa buhay ko. Bakit ate, nanay ang itawag mo sa akin? Nanay. Nay. Nobyang bumagsak mula sa langit. Ang barumbadong asasin, todo magmahal. Ito pa ang eksenang pangkilig para sa akin, ha? Ako ang guro sa nayong ito. May 3 anak kaming lalaki. Wala kaming kahit isang anak na babae. Sobrang gusto namin ng isang anak na babae. Sandali, parang mali ang takbo nito. Ako, isang miss lang. Ay, may nakatagong family reunion plot pa pala. Kapag maraming anak, minus points agad. Kita mo, nag-aalangan siya, di ba? Ang mga lalaking ipinagmamayabang ng angkan, wala talaga ni isang maipagmalaki. Kahit makukulit ang mga kuya. Gusto rin nila ng kapatid na babae. Kung mangahas silang apihin ka. Papatayin ko silang lahat, ha? Kilala kami sa 10 li at 8 baryo bilang mga magulang na sobrang mapagmahal sa mga anak. Ako ba ang mag-aalaga sa bata o siya ang mag-aalaga sa akin? Hindi basta-basta ang pamilyang ito. Ang tagal na noon ang huli kang hinimatay, parang 2 buhay na ang nakalipas. Mukha silang napakasimple. Ang babait pa. Nandyan na, sundin na lang. Mula ngayon, ang role ko ay ang isang masunuring 5 taong gulang na bata. Ina, ama. Aba, babae pala ito. Isang malambot na munting bagay. Walang matigas na kaliskis at kuko. Mas lalong walang lason sa katawan. Kahit isang sampal, hindi makakapatay. Mukha lang talagang mahina. Paano natin siya palalakihin? Bakit hindi ka pumunta sa sekta ng mga immortal at mangagaw ka pa ng ilang kayamanang makalangit? Pareho naman tayong apelyido, di ba? Ginang. Gusto kong ipaglaban ito sandali. Ang apelyidong Xi na ito. Kasama ang apelyido mong Xi. Sige po, Madam Xi. Pwede ko bang malaman kung ano ang apelyido ni Ina? Ang apelyido ni Ina ay Sang. Kailangan ko munang pag-isipan ng maigi. Parang narinig ko na ang apelyidong Sang na ito kung saan. Basta huwag lang akong mapadpad sa bidagang. Mukhang walang problema. Siguradong wala sa bidagang ang may apelyidong Sang. Ina. Kung ganoon, mula ngayon, Sang Yao na ang pangalan ko. Ay grabe, ang bait naman Yao. Ang lambot ng mukha ng baby. Ang mahal kong munting pampainit ng puso.
Ito ang gantimpala sa mga kalokohan ko araw-araw. Ano na naman ang nangyayari? Bigla akong napatindig. Parang may mahalagang bagay na mawawala sa akin. Anong senyales ito? Ina, yakap kita. Lene. Miss na miss ko na ang yakap isang beses lang. Sobrang excited na ba ako hanggang sa mahihimatay? Pahupain niyo muna siya. Bilisan mo at patumbahin mo na siya. Andito na ang alamat na di marunong masaktan. Wala man lang ni isang tunog. Nasaksihan ko na ang lakas ni Ginang. Kahit ang pinakamaliit na puwersa, kayang dumurog ng bato. Hintayin nating magising siyaw. Kailangan muna nating mapamilyar siya sa pamilyang ito. Hindi pa nga kasing ayos ng kulungan sa palasyo ng demonyo rito. Kailangan nating ibigay sa bata ang pinakamabuti. Hindi ba ikaw ang nagsabing maranasan niya ang buhay ng mga mortal? At sa pagbubuo ulit nito, paano natin ipapaliwanag kay Yao? Nga. Ay, ngayon wala na tayong magagawa kundi. Hayaan na lang nating maghirap si Yao kasama natin. Ang pag-ibig madalas talo. Napaka-ordinaryong lugar. Makakaangkop kaya si Yao? Kaya pala, hindi ako nananaginip. Grabe, napaka-ordinaryo. Parang ganyan na ganyan ang bahay sa panaginip ko. Gusto ko ang komportable. Bagay na bagay. Yaw-yaw, ito ang maliit nating puno. Ito ang alaga nating manok na malayang gumagala. Lahat iyan ay kailangang meron ang karaniwang pamilya. Kahit ganito, pwede na ring tawaging talento ang kung ano-anong kakayahang likha-likha lang. Paiyakin natin ang manok ng 2 ulit para marinig ng bunso. Tok 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 tok. Napakatao ng manok na ito. Kumukak lang siya ng ilang beses, ang weird pa. Parang ayaw na ayaw. Paano naman ang mga kuya ni ina? Ha? Paano ko ipapaliwanag sa anak ng mahal kong ama? Hindi tao ang mga kuya. Si ikalawang kuya ay bantay na demonyong hayop sa lihim na lugar. Para lang manggulo. Wala ring magawa sa kanya ang malalaking sekta. Si ikatlong kuya ang kilalang baliw sa mundo ng mga demonyo. Kasalukuyan siyang nag-aaral kung paano wasakin ang mundo ng mga cultivator. Ang ilang munting halimaw na anak niya ay pawang mga hayop din. Ang asawa ko, isang arogante at malupit na mayabang. Kung ikukumpara sa kanila, ang prinsesa ng Demon Realm. Pwede nang ituring na mabait na tao. Nakababatang alagad. Hindi ba sinabi mo noon na hindi ka napupunta sa pagtitipon ng kapalaran ng mga immortal? Bakit biglang nausisa ka? Nanaginip ako kagabi ng isang batang babae na tinawag akong guro. Hindi ko makita ang mukha. Na parang umiiyak ang boses. Kawawang kawawa, tuloy lang ang iyak na masakit daw. Guro. Mukha siyang napakaselan. Parang hindi siya nagsasanay ng espada. Wala talaga akong balak pakialaman yon. Sino ang mag-aakala na pagkagising ko mula sa panaginip? Parang may bakanting puwang sa puso ko at masakit itong nakakatakot. Pati nga kanina ay nagsuka pa ako ng dugo. May ganito pa palang pangyayari. Pagkapasok ko sa yugto ng Huashen, ang mga panaginip ko ay may dalang hudyat ng hinaharap. Sa di ko may paliwanag na pakiramdam. Baka ito ang itinadhana kong alagad. Kung gayon, iyon na siguro ang batang babae sa tabi ng pinakamatanda mong alagad. Ang batang babaeng iyon ay talaga namang kapansin-pansin. Napakahusay ng likas na talino niya. Mukha namang madaling lapitan ang batang ito. Parang madali siyang makapalagayang loob. Hindi siya yon. Ito ang pahiwatig ng langit. Kahit ano pa ang kapalit. Hahanapin ko talaga ang babaeng ito. Babalik na agad mula sa bukid ang iyong nakatatandang kapatid. Yung iba mong mga kuya ay nasa labas at naglalakbay. Gumagawa ng kabutihan at ipinagtatanggol ang tama. Ang iba ay abala sa trabaho nila at naglilingkod sa taong bayan. Ang mga anak ko bilang prinsesa ng Demon Realm. Siguradong mula nang isilang sila ay hindi nila naisip na makakagawa sila ng ganito kataong mga bagay. Ang tubig na ito ang tamis ha. Gustong magtabi ni Yaw-Yaw para kay kuya. Dito na lang ako upo at hihintayin kong bumalik si kuya. Ama, ina, wala ba kayong sariling ginagawa? Hindi naman pwede sabihin na natatakot kayong maiwan ang isang bata lang dito. Yung mabagsik mong kuya nakakapasok lang, isang tabas lang at tapos na agad. Isa iyang baliw na walang kahit anong puso. Nakabantay lang siya para sa'yo. Babalik na agad ang kuya mo. Natatakot kami na pag pumasok siya at hindi kanya makita, mapapaiyak siya sa panik. Ang kuya ay ang panganay ng bahay. Siguradong maaga pa lang, pasan na niya ang bigat ng pagtaguyod sa pamilya. Baka mas matibay pa siya kaysa sa mga tiyuhin sa bukid. Ang saya, excited ako. Gusto kong magtanim ng maayos. Para buhayin si ama at ina. At buhayin din ang nakakabatang kapatid ko. Ay. Medyo kabado ako. Amoy tao. Isang anak ng lahi ng tao. Kainis, patayin muna.
Kang, nakabalik ka na. Nabaliw ka na ba? Nabuhol ba ang dila mo? O sinapian ka na? Ikaw na walang pusong kuya na perwisyo. Ito ang mismong kapatid mong babae, kakapanganak pa lang. 5 oras lang akong umalis. Hindi naman 500 taon, di ba? Yaw-yaw. Tawagin mo akong kuya. Kuya. Kung gusto mo akong maglaro ng bahay-bahay, may limitasyon din dapat, di ba? Ang batang kinikilalan nyo. Walang kinalaman sa akin. Anong paglulugmok ang sinasabi mo? Akala mo ba ikaw ay isang sikat na pinagkakaguluhan ng lahat? Na lahat ng makakita sa iyo ay dapat magustuhan ka. Mas mabuti pang bantayan nyo siya ng maigi. Huwag mo na akong istorbohin. Paano ako hindi magagalit? Malayo ito sa inaasahan kong tapat at mabait. Na kuya, ibang-iba talaga. Bakit mukha siyang hindi makapasa ng kahit ano? At parang hindi rin makabuhat ng kahit isang daliri na sarili niyang mukha. Kapag maingay ang mga kapitbahay, ano nang gagawin natin? Nga. Parang saan ko na narinig ang puting buhok na to? Ang young master ng pamilyang Xi sa Kangzhou, parang natural na maputi ang buhok. Sayang, hindi ko pa nakita. Ang kulay ng buhok ni na ina, ama at kuya. Anong nangyari? Medyo mailap siya mula pa noon. Nagkasakit ang kuya mo. Kaya pala, hindi pala ganun katalas ang utak ng kuya mo. Ganito pala ang sakit ng kuya mo. Nasa tiyan pa lang ng nanay, meron na. Kaya malungkot at mailap talaga ang ugali niya. Hindi siya sanay makihalubilo sa iba. Yung nangyari kanina, normal na sa kanya. Hindi sa ayaw niya kay Yaw-Yaw. Pare-pareho lang ang ayaw niya sa lahat. Maliit na bagay lang yan. Kapag binugbog ng kaunti, ayos na. Ang tapang mo namang magsabi niyan. Gutom na ako. Gutom na si Yaw-Yaw. Ang saya nga, gutom na. Hintayin mo, si nanay ang maghahanda sa iyo ng napakalaking serving. Bibigyan kita ng marami. Ama, bakit ang saya ni ina? Ubo. Ang nanay mo kasi. Mahilig na mahilig siyang magluto. Ubo. Hehe. Nagkaproblema ng kaunti ang tatay ng bata. Tumulong ka. Lanan. Ay, sus. Parang hindi pa yata ako gising. Magluto ka lang ng kanin tapos biglang may hangin at ulan. Nauna pang sumabog ang digmaan ng mga immortal at demonyo. Sobrang sarap ng luto ni ina. Sobrang sarap na kahit ang sekte Tianju. Mapuksa man ng tuluyan, di pa rin nila mapapansin. Sa halip na maging mga espada cultivator na puro yabang. Mas mabuti pang maging mga food cultivator na puro muya. Ina, gusto pa ni Yaw-Yaw ng isang mangkok. Ay, Yaw-Yaw, kumain ka pa. Panahon ito ng paglaki. Totoo, ang galing. Sa ganun ng kaikling panahon, paikot-ikot sa mundo ng mga mortal. Ibinenta ng mura ang mga ninakaw na kayamanan. Bumili siya sa tavern ng isang mesa ng mga ulam. Pero itong batang to, ang tanga pero ang preskong tingnan. Talagang naniwala pa siyang siya ang gumawa noon. Ina, malapit lang ba ang bahay natin sa sekte Tianju? Narinig ko na napakagaling ng sekta na yon. Makakasalubong ba natin sila? Mahirap silang makita. Walang alagad ng sekta na dumadaan sa nayon natin. Gusto ni Yaw-Yaw makakita ng mga kultivador. Ayaw ko. Sige na nga, mas mabuti pang sa buhay na ito ay hindi na ulit kayo magkita. Sa ngayon, malamang napapaligiran na ang sekte Tianju. Ang may heavenly spirit root na si Ying Zhao, biglang umangat na naman. Kapag gumuho ang langit sa hinaharap, hayaan niyong ang bida ni Ying Zhao ang sumalo. Ang bida niyang aura ang magbuhat sa langit. Talagang haligi ng tahanan. Ama, ina. Ang sarap, ang saya, antok na antok ako. Parang allergic ako sa saya. Kultivador ka eh. Kaya mo bang makita kung ano ang buto ni Yaw-Yaw? Espiritual na ugat na yelong elemento. Isinilang na buto ng espada. Ang espiritual na ugat ay lumalabas isang beses lang sa 100 taon. Pero ang mundong ito ng kultibasyon ay may kasaysayang milyon-milyong taon na. Sapat na rin yan. Pero itong likas na buto ng espada. Akala ko imbento lang ng mundo ng kultibasyon para lokohin ang mga bata. Hindi ko inasahang totoo pala. Ang ganyang talento, pwede palang mapulot lang sa pintuan. Kalahati ay tumakas mula sa grupo sa bundok Xiangling. Sa bawat pagkakataon, may mga nalilihis na napapahamak. Hindi ba nila nabantayan? Sa loob ng 3 kaharian. Hindi ka henyo, pang sakripisyo ka lang. Sa pagkakataong ito, tama si Kang. Nandito na ang mga tao ng sekte Tianju. Buksan ang tarangkahan at halughugin ang sekta. Wala rito sa panig na ito, kuya. Maghanap pa. 3 yuanying na nakatatanda ang personal na naglatad ng harang. Personal na iniutos ng punong sekta ang operasyong ito.
May malaking pabuya. Kailangang mahanap ang tao. Hindi. May paggalaw ng espiritual na enerhiya sa bahay na ito. Hindi lang isang palapag. Pawang mga karaniwang tao ang baryong ito. Paano magkakaroon ng espiritual na enerhiya? Baka isa itong multi-layer na harang. Isa itong batang babae na 5 o 6 na taong gulang. Ang hinahanap ng punong sekta ay ang batang babae. Baka ang batang ito mismo ang naglagay ng harang. Hindi siya ang naglagay niyan. May nagpoprotekta sa kanya. Ang kayang maglagay ng ganitong harang ay tiyak na hindi basta-bastang tao. Dapat maibalik ang batang ito. Mabilis ang labanan, mabilis ang desisyon. CJ. Nandyan na sila. Mas mabuti. Mas exciting ang kayamanan kapag pinag-agawan. Ang walang kapantay na espiritual na ugat at butong espada ng sekte Tianju. Ngayon, akin na ang mga ito. Ililigaw ko sila. Huwag mong gisingin si Yao Yao. Ha? Pwede bang pumatay? Hindi pwedeng mapatay ang soul lamp. Sa Yuanying stage, parang langgam lang sila sa amin. Sa sekte Tianju, ang soul lamp ay dapat ayalay at ilagay sa ancestral shrine. Kapag namatay ang katawan, naglalaho rin ang daan. Saka palang isusuko ang soul lamp. Kung mailalabas ang ilang matandang halimaw na nakasara ang pagninilay. Wala nang mapayapang araw ang baryong ito. Hindi mapatay. Wala naman. Akala mo talaga guro ka na? Nasaan ang Feng Shen ng pamilyang Xi noon nang hatulan sila? Masyado ka pa ring maawain. Kailangang matuto kang maging banayad at marunong makitungo sa tao. Gawin mo silang mga puppet. Solve na ang problema. Ginagawa ko ang mga tableta sa pagitan ng pagtuturo. Gawa sa maliit na paggawaan. Mga produktong walang tatak, walang pinagmulan, walang garantiya. Sa isang inumin lang, gagaling agad ang sakit. Ito ba ang lambing na sinasabi ni na ama at ina? Pagtuturo sa salita at sa gawa. Sa salita at sa halimbawa. Ilang bata na ba sa amin ang lumaki na? Ang pamilyang Xi ang nangungunang marangal na angkan sa mundo ng paglinang. Mas mukhang napasok sa landas ng demonyo kaysa sa demon realm. Kaya nitong gawin ang tao na ganito. Sa daan-daang taon, ganyan na ang pamana ng pamilyang Xi. Si Akang ang pumili sa landas na ito. Anong klaseng tao? Ang isang outer sect disciple na nasa ikalimang antas ng paglinang ay naglakas loob pang humarang. Hindi tama, sa pamilyang Xi ang amoy na ito. Paano mapapadpad dito ang mga tao ng pamilyang Xi? Ngayong gabi, halughugin niyo ang hangganan ng Demon Realm. Nadagit ng isang demonic cultivator. Pumasok sa Demon Realm. Wala kayong nahanap na kahit anong bakas. Nawala na sila. Agad na bumalik ang bawat disipulo sa sekte Tianju. Ang bata ay nadala na ng demonic cultivator. Pumasok sa Demon Realm. Uy, bihira kaya kang na maging ganito kabilis. Akala ko makikipag-away muna siya sa kanila bago magsalita. Heh. Sa wakas, natuto na ang anak ko na unahin ang aksyon bago ang daldal. Sandali, kung may spiritual root si Yao Yao. Hindi ba pwedeng maglinang ng demonic path? Kung hindi, ano ang kaibahan niyan sa tanong na hindi ba pwedeng umihi ang puwit? Wala namang pinagkaiba. Pero isa akong anak na babae ng Demon Lord. Isang masamang cultivator na pinalaya sa bahay. Ang tsansang malaman kung paano mag-cultivate. Ha? Kahit gaano kahirap, huwag tipirin ang edukasyon. Paano natin hahayaang ang anak ng guro ay maiwan sa starting line? Ang tanging kakayahan ko noon na may kinalaman sa mga cultivator ay ang pagdurog ng golden core gamit ang kamay lang. Ang pagkakakulong sa Yuanying. At ang pagpigil na makapasok siya sa ikot ng reinkarnasyon kailanman. Ha? Tama, hindi pwedeng malaman ni Yao Yao ang totoong pagkakilanlan natin. Kailangan muna nating humanap ng angkop na mental method at cultivation art para kay Yao Yao. Kailangan din nating bilhan si Yao Yao ng ilang pagkain. Sa pagitan ng mundo ng mga immortal at demonyo, ang pagpapalitan ng recipe ay lason lang. Kailangan kong pumunta sa sekte Tianju. Buffet ang gusto ko. Mali ang napuntahan ko. Para mas madaling alagaan ang mahina at marupok na lahing tao na ito.
Ibinigay ni na ama at ina ang silid ko sa kanya. Paano siya nakaligtas hanggang ngayon sa ganitong kaalerto? Bakit siya nakakatulog na parang maliit na bit? Mula nang magising ang dugo ng angkansi sa akin. Hindi na ako nakatulog ng maayos. Bakit na ba? Kakaiba. Ganito ba kainit ang mga tao? Ha? Saan galing ang lamok sa nagyelong dulo ng mundo? Buwisit. Hayaan na, gustong-gusto naman siya ni na ama at ina. Ako ang mapapahamak mamaya. Kakasali ko pa lang sa mundo ng kultivasyon. Pagising ko, nakita kong nasa first layer na ako ng key refining. Kahapon lang nagdadalawang isip pa akong mag-cultivate. Pero dumating na agad ang parusa mula sa dalawang nakaraang buhay ko. Tinulungan ako ng antok na immortal sa pag-cultivate. Anong klaseng makadiyos na antok ito? Hindi na. Kahit lugaw, nakakapagpataas ng cultivation. Masarap ba ang lugaw? Si ina ang maagang gumising para magpakulo nito. Natuto siya mula sa ina ni Sanggao sa kabila. Huwag puro lugaw lang. Kumain ka rin ng kaunting side dish at atsarang pipino. Sus Mariosep. Nahanap ko na si Cucumber Immortal. Ina. Saan galing ang mga pagkain ito? Nakakatawa nga. Noon, nailigtas ng pamilya namin ang isang dumaraang immortal. At sabi niya, ang utang ng pagliligtas ng buhay ay hindi pwedeng hindi suklian. Kaya iginiit niyang tanggapin namin. Nga. Noon, halos magmakaawa pa siyang tanggapin namin. Pakiusap, huwag niyo akong patayin. Ito ang pinakamataas na uri ng spirit plant na mayroon sa sekte Chanju. May matanda pa akong kailangang alagaan at may bata pa akong pinapalaki. At sa gitna, may 8 pa akong kapareha sa kultivasyon na kailangan kong buhayin. Hindi naman. 2 lang. Ang natitirang 7, imbento lang. Ang hina mo naman sa math hanggang dyan lang. At saka. Ang spirit rice na personal na itinanim ng sekta at namumunga lang 1 beses kada 1,000 taon. Kunin mo na. Ayos ang serbisyo. Pero mag-ingat ka sa 8 o 9 mong mga kapartner sa landas, ha? Huwag mong ipaalam sa kanila na may kabila pa. Inaagaw pa kahit pipino. Sino ba talaga ang mga taong ito? Ganito lang. Ang bait ng Immortal Elder, gustong-gusto pang magpasalamat at ipilit na ibigay iyon. Kapag hindi namin tinanggap, siya pa ang hindi matutuwa. Ang bait pala ng Immortal Elder na yon. Di ba? Ayos lang ba sa panlasa mo? Sabi ng Immortal Elder, may spiritual energy yon. Sobrang bagay. Pero ang ibinigay ng Immortal Elder, bakit ako lang ang kumakain? Hindi ba kailangan ni na ama at kuya? Ang spiritual energy ay pampalakas din para sa mga ordinaryong tao. Paano ko ba sasabihin sa bata? Kami mga demonic cultivator, merienda at ang pagkain ng lason may epekto din, ha? Haha, mamaya na tayo kumain. Si ina kasi gusto niya ng malamig-lamig. Sabi ni ama, ang init-init ko raw. Mas bagay sa akin na malamig na kanin lang ang kainin. Ako rin. Lahat ng kakainin at inumin natin dapat malamig. Sikang, ang walang pusong suwail na yan. Gusto ko talaga siyang sapakin. Pero ang ugali ni Yaw-Yaw, lampas sa inaasahan ko. Pero ayos na rin. Kapag masyadong madaling maapektuhan ng iba ang damdamin mo, iyan ang sakit na kailangan niyang pagdaanan. Talagang ang galing magluto ni ina. Sobrang swerte ni Yaw-Yaw. Hindi pa ako nakatikim ng ganito kasarap na pagkain. Ang bait talaga ni ina. Ang bait-bait ni Yaw-Yaw. Paano ka ang galing umintindi? Yaw-Yaw, kumain ka lang. Tara, ipapakita ni ina sa iyo ang imbakan natin ng butil. Aba, grabe. Nakita ko ang pinakabunggang kayamanan. Lahat yan, ibinigay ng Immortal Elder na yon. Sobra-sobra, nagsasawa na nga kaming kumain. Sobrang dami ng butil sa bahay ng landlord, hindi maubos-ubos. Kailangan pa ng tutulong maubos. Ang yaman-yaman talaga ng Immortal Elder na ito. Ano ba ang meron? Noong nakaraang buhay ko, buong pamilya namin nasa landas ng espada. Kahit spiritual food, di namin basta mabili noon. Isinilang akong may likas na buto ng espada. Ganito pa rin kahirap. Haha, napatawa ako ng sarili kong kahirapan. Kaya pala hindi pa rin tumatanda ang mukha ni na ama at ina. Palang araw-araw pala nila kain ang mga pagkain na ito. Ay na pala. Yung Immortal Elder na yon, may iniwan pang tira. Toilet paper. Mukhang papel ng mahika ito. Ganito na nga kapangit, ang hirap-hirap pa. Mas pangit pa ang mga titik. Ilang taong parang stick figure, nakakalat ng tabingi sa isang bunton. Hindi na kailangan pang magpikit para tingnan. Hindi ko na maintindihan kung anong galaw ang iginuhit nito. Ang pose sa larawang ito, parang nakaupo lang. Akala ko pa nga pinagkakahati-hati ako ng 5 kabayo.
Mas pangit pa ang sulat, parang gawa ng baguhan na tao. Halos kasing sama lang ng sinulat ko gamit ang kaliwang paa. Dapat teknik ng mundo ng cultivator ito, di ba? May spiritual root si Yaw Yaw. Subukan natin kung pwede. Ay. Ina. Paano mo nalaman na may spiritual root ako? Kagabi, may mga tao mula sa sekte Chanju na pumunta sa nayon para maghanap ng tao. Sabi nila, pumipili sila mula sa mundong mortal. May batang may spiritual root na tumakas. Ikaw ba yung batang iyon? Ako ba? Ibibigay niyo ba ako sa kanila? Wala nang atrasan. Hindi ko inakalang para lang sa isang. Hindi pa napapasok sa sekta na walang pangalan, gagawa sila ng gulo. Nagtatago na ako sa kanila. Bakit ayaw mo akong bigyan ng daan? Ang batang ito, para lang din akong bata noon. Hindi pwede, paano naman mangyayari yon? Anak ka ba ni ina? Ang magulang, hinding-hindi iwan ang sarili nilang anak. Totoo ngang may ilang immortal elder na dumating kagabi. Pero malamang dumaan lang sila para magtanong. Wala naman silang masyadong nahanap. Sabi lang nila may kailangang asikasuhin at umalis na. Mukhang sobra akong nag-isip. Nga. Hindi nila ako hahayaang makalayo ng sobra. Paano namang may espesyal na taong susugod para hanapin ka? Talagang nahulaan nilang ikaw ang batang iyon. Buong gabi, binaligtad ni na ama at ina ang buong bahay sa paghahanap. Para hanapin yung teknik na iniwan ng immortal elder na yon para sa'yo. Ubo. Ang mga kabinet na yon sa Yemen. Puro basura. Hindi masama ang walang pusong landas ng sekte Chanju. Pero sobrang sama ng reputasyon ng bagay na ito. Puro in love ang ulo. Parang ginawa pa nga ang walang pusong landas para sabihin sa magiging kabiyak mo na ikaw pa rin ay dalisay. Sa huli, wala na talagang lusot. Kaya kailangan ko na lang buuin sa kamay ang teknik ng pamilyang Xi. Akin naman ang anak ko. Hindi pwede ang basta tansya. Kahit 0 ang ibawas at 1 ang idagdag, lehitimong linya pa rin. Noong panahon na yon, pagtingin ko lang, nagamit ko na agad ang 3 anyo. Pero binigyan nito ang pamilyang Xi ng napakalaking gulat. Hanggang ngayon, walang nakahihigit. Tingnan mo nang mabuti. Baka magamit ang teknik na ito. Sabi nila, hindi kumpletong kopya lang ito. Hindi lang ako isinuko ni na ama at ina. Naghanap pa sila ng teknik para sa akin. Ordinaryong tao lang sila. Paano nila maaabot ang dekalidad na teknik? Ang mga karaniwang kultibador para lang sa isang kopya. Nang mababang antas na teknik, handang magpakabasag ulo. Ang hawak kong ito ay mumurahin lang. Pero puno ito ng pagmamahal ni na ama at ina. Siguradong magagamit ito. Kung hindi pwede, palihim ko na lang babaguhin. Sa ayaw at sa gusto, hindi pwedeng mabigo sina ama at ina. Hi! Lene. Masyado akong mababa ang talas ng isip. Natutunan ko lang ang ika-4 na anyo. Hindi ko nagawa lahat. Masyadong mahirap ang ika-4 na anyo. Pakiusap, huwag mo nang sabihin yan sa sarili mo. Ama, salamat sa paghikayat sa akin. Malalampasan ko ang mababang tingin ko sa sarili. Magpapatuloy akong magsikap. Hindi ba ang teknik, galaw kada galaw ang pag-aralan? Ano bang nangyayari dito? Sa bawat tumo ang batayan. Nakakatakot pala ng ganito ang mundo ng mga kultibador ninyo. Sa tingin mo, maintindihan ko ba? Ang minanang teknik ng pamilyang Xi ay may kabuwang 9 na anyo. Kasama ang paraan ng paglinang ng loob. Hinango ito sa diwa ng 9 o 81. Kaya noong panahong iyon, isang hina mo lang, natutunan mo na ang 2 anyo. 3 na ang pinakamagandang record ng pamilyang Xi. Hahaha. Kaya pala hindi mo pinapayagang magsalita ng ganoon si Yaw Yaw. Hindi ba para na ring minura ka rin nun? Ang pangunahing teknik ng pamilyang Xi ay tanging ang lehitimong linya lang ang pwedeng mag-aral. Ito ang pinakamatinding hirap na teknik na nakita ko. Kahit ang mga disipulo ng pangunahing sangay ay kailangang sumunod sa guro. Isa-isa itong hinihimay bago aralin. Kahit binago na ang hawak ni Yaw Yaw. Pinagsama sa espada na akma sa likas niyang buto ng espada. Pero kaya pa rin niyang maayos at tuloy-tuloy na maipamalas hanggang sa ika-4 na galaw. Henyo sa mga henyo. Kung hindi, ako na ang magdadala kay Yaw Yaw. Bumalik sa Yang Ifeng ng isang biyahe. Kilalang kilala na sa lahat ang pagtingin ng pamilyang Xi sa mga henyo. Parang kolektor ng mga selyo. Anumang henyo na may espiritong ugat, gusto nilang may kopya. Iyan syempre hindi para makipagkilala bilang kamag-anak. Bagay ba sa pamilyang Xi? Gusto lang magpasikat. Bilisan mong sumulat kina Kuya Ikalawa at Kuya Ikatlo. Lalo na kay Mingyu. Sabihin mo sa kanya na magsikap sa pagsasanay. Kapag mas mataas ang antas ng cultivation mo ng isang malaking antas, makikita mo ang tunay na cultivation ng kabila.
Baka mabuking ka niyan. Hi! Ay! Walang armas. Sa pagsasanay ng walang sandata, may kulang pa rin. Paano kung humanap tayo ng ilang sanga? Bihira ang isang punong walang kamalayan. Nakita ko pa nga ang paglalambing nito sa akin. Ay, may espiritu ang lahat ng bagay. Huwag mang api ng matatanda. Nakakainis ang kuripot mo. Ina, ama. May panday ba sa nayon natin? Gusto ko ng espada. Naglinang ako ng kikagabi. Kaya gusto ko ng isang espada. Buti na lang mortal sina ama at ina. Hindi nila alam kung gaano kataas ang bilis ng paglinang na ito. Noon, kumalat pa ang balita na umangat ako sa antas. Ang mga disipulo ng bawat peak ay sumugod sa gabi sakay ng mga lumilipad na espada para harangan ako. Talagang nandito lang sila para guluhin ako. Sa bungad ng yungib, nagsisiksikan sila na parang wala nang alam sa mundo. Ang galing talaga ng ating yaw-yaw, henyo. Kung ang hanap mo ay sandata na swak sa kamay. Kukuha lang ang kuya mo ng isa mula sa sekta. Ang kuya mo ay tao ng sekta. Disipulo sa labas ng sekte Chanju. Libo-libo ang mga disipulo sa labas. Siyempre, wala akong matandaan. May panahon na mahilig si Inzao pumunta sa sekta. Sabi niya, nakakita siya sa labas ng sekta ng isang napakagwapong kuya. Pero pagkatapos, hindi na sila muling nagkita. Bahala na, hindi naman mahalaga. Yaw-yaw, sa paglinang, dapat may pahinga rin. Pumunta ka kay Ergao sa kabila at maglaro. Magkasing edad kayo. Lone cultivator siya. Mabait ang ugali. Baka masagot pa niya ang mga tanong mo sa paglinang. Sobrang simple ng pangalang Ergao. Sa wakas, nakawala na rin ako sa bida vibes. Ayos. Hindi ko masagot ang mga tanong na ito. Ay naku. Hindi maganda ang ugali ko. Kailangan pa yang pag-usapan. Ang bata, dapat talaga nakikipaglaro sa mga kaedad niya. Kung palagi kang kasama sina ama at ina. Baka maging tulad ni Xi kang nabihirang magsalita. Paano na lang? Tuturin. Kahit halos 100 taon ang pagitan, kaedad din daw. At least kaedad din naman. Sa wakas, may kalaro na rin ako. Mga kaedad. Ito Sir Gao. Mas matipuno pa kaysa sa mga body cultivator na nakita ko noong nakaraang buhay. Grabe lang talaga akong pagpawisan. Kuya Ergao. Pwede ko bang hiramin ang jade mo para sa mensahe sandali? Sa totoo lang, Chen Gao ang pangalan ko. Palayaw lang ang Gao. Sige, Kuya Gao. May pagkakaiba ba ang Kuya Ergao at Kuya Gao? Pero ang ampon na anak ng prinsesa. Hindi pwedeng banggain. Ang sabi na, kilala mo ang sarili mo at ang kalaban mo. Mananalo ka sa bawat laban. Tingnan natin. Bakit si Inzao lumitaw sa buhay na ito ng ganito kaaga? Dapat sana, 15 anyos pa lang siya nang matagpuan siya ng sekte Chanju. Ang henyo na may heavenly spirit root ay pang-4 lang pala. Ang astig na dating ni Inzao bilang pangunahing babae. Wala man lang nakatok. Hay. At bukod sa Dongji Secret Realm. Ibang mga bagay. Hindi pa nangyari noong nakaraang buhay. Ang mga salarin ay lubhang tuso at masama. 4.1 Tuwang-tuwa ang sekte Chanju sa mga bagong pasok na disipulo. Lagi nang may talaan ng mga bagong pasok na disipulo. 1. Nakakagulat, mga bagong pasok na disipulo. Gulat, mga bagong pasok na disipulo. Pati ang mga manual ng cultivation na ipinamahagi ng sabay, dinala nilang lahat. Saang lugar man sila dumaan. Walang tumutubong kahit damo. Maraming kayamanan ng mga sekta ang nagkalat. Buti na lang at wala ako ngayon sa Yangmen. Maraming kayamanan ng mga sekta ang nanakaw. Kung hindi, balik kapos na naman ako. Kung hindi, balik kapos na naman ako. Hindi na. Hindi tama, hindi tama. Kailan pa naging ganito kaluwag ang pagiging mapagbantay ko? Nabasa ba niya mula sa pagbabrowse ko? Ang isang palatandaan. Marunong ka palang bumasa. Ang sabi mo pa. Bata pa lang ako. Hindi naman ibig sabihin nun maliit ang utak ko. Hindi ka pa rin marunong bumasa. Ang pagiging tapat ang pamatay na teknik. Pakiramdam ko lagi. Na para akong nakatingin ng pababa sa isang kuya na medyo mabagal ang isip. Wala lang yan. Ang tatay ko ang guro sa baryo. Siya ang magtuturo sa iyo bumasa. Siya ang nagturo, siya rin ang nananakit. Sabi nila, ako raw ay bulok na kahoy na hindi na maipapanday. Hindi ba dapat, bulok na kahoy na hindi na maaring ukitin? Akala ko, si ama ang nagtuturo ng unang kaalaman sa mga bata.
Hindi ko inakalang paglaban sa kamangmangan pala ang trabaho. Talagang hindi biro ha. Halika, i-share ko sa iyo ang chismis na nabasa ko kanina. Alam mo yung kaso ng pagnanakaw na yon? Yung magnanakaw pati mga teknik ng cultivation ninakaw. Ang garapal haha. Iyang mga teknik na yan, ang nanay at tatay mo mismo ang nagpagawa sa akin na nakawin. Anong klaseng hangin yan? Nakakaistorbo sa katahimikan. Kuya Gaw. Bakit ka bigla-biglang nagugulat? Alam niya kung anong klaseng mga halimaw ang pamilya niya. Alam ko, sapat na akong kalmado. Hindi ka ba takot na magalit siya? Ikaw na ganyan nakalaki. Natatakot ka sa isang sakiting tao. Kamusta ang cultivation mo? Nasa ikasyam na antas ng paglinang ng ki. Siksikang naman. Ang itinakdang setting ni Prinsesa ay 5 antas. Saan ako kukuha ng tapang para magpataas ng cultivation ng higit sa prinsipe? 5 antas. Bakit ka patakot sa kanya? Mas masakit na nga sa loob, hindi mo pa masabi. Mukha na namang galing sa isang tavern sa mortal na mundo ang pasalubong niya. Ngayong may mainit na tahanan na tayo. Hindi na rin kailangang bumalik. Sige, tawagin mo ang kapatid mo para umuwi at kumain. Kung magpapanggap tayong mortal. Gawin na nating todo. Tularan mo ang ibang pamilya at sumigaw ka. Teacher girl, umuwi ka na at kumain. Opo, Lola. Tingnan mo nga naman, ang lakas ng sigaw niya, parang may hukbong libo-libo. Magandang ideya yan, kung hindi ka pupunta. Kaya ko ring pasigawin ka ng ganyan kalakas. Halos pareho lang ang dating. Ang hilig niyang tawagin si Kuya Chen Gao. Doon na lang siya sa pamilyang Chen. Nagsiselos na ang batang gutom. Nagsiselos ako sa kanya. Kung ganoon, pupunta ka ba o hindi? Pupunta na nga. Hi! Nagpapakipot. Bata pa naman siya. Ano ang pinagsasabi mo riyan? Inutusan ako ni ina na tawagin ka para kumain. Ako ba? Sa tingin mo? Sa tingin ko, pwede naman. Sangyaw. Umuwi ka na. Hoy. Bye na, Kuya Gaw. Ang hirap mong bitawan siya. Hindi naman ako ganoon kabilis makapalagayan. Naawa lang ako sa Jade ng mensahe. Ang galing magsalita ng mga kasamahan sa forum. Kuya, meron ka rin sigurong Jade ng mensahe, di ba? Pwede ko bang hiramin pagkatapos kumain? Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Pumayag na nga si Kuya Gaw. Puntahan mo siya. Hayaan mo na, kakain pa ako. Ang kuripot mo talaga. Kaya pala, nasa ika-5 antas ka lang ng key refinement kahit ganyan ka nakalaki. Noong dati kong buhay, sa edad niya, nakaabot na ako sa Golden Core. Kaya na niyang lumipad sa langit, ha? Ano ba nang iniisip mo? Ha? Parang may mata sa likod ang taong ito. Kuya Kang, pagdalhan mo ang kapatid mo ng isang espada mula sa sekta. Pampasanay niya yon. Ika-5 antas ng paglinang ng ki. Sa sekta, mukhang wala kang makukuhang magandang bagay. Noong nasa sekte Chenju ako, iisang life-bound sword lang ang nakuha ko. Yung sekta, para bang gusto pa nilang kuhanin ang pera ko sa bulsa. Pero mas malupit pa sa inaakala ang hirap ng mga sword cultivator. Noong pinakamahirap ko pang mga taon, wala ngang bulsa ang mga damit ko. Kasi gasto sa tela. Hindi mo ba ako pinaniniwala ang kaya ko? Saan naman galing iyang sobrang sensitibong balat mo? Wala naman. Kung sa tingin ni Kuya Kang nakakaabala, ayos lang. Bukas, papupuntahin ko si Kuya Gaw. Ang nanay ni Kuya Gaw ay kilalang panday sa baryo. Sa tindi ng samahan ng dalawang pamilya natin. Gagawa ako ng espada para sa'yo. Madali lang iyon. Senyu. Ang life-bound sword ni Sword Venerable Ying Guanfu. Xingchuang. Xingwei. Fuxiao. Ito ang dati kong life-bound sword. Bakit mo sa akin ipinapakita ito? Hindi ba espada ang ipinapadadala mo sa akin? Wala rito ang mapupusuan mo. Ay naku, kuya. Sa tonong iyan, sino ba ang akala niya sa sarili niya? Kung sabihin kong gusto ko ang senyo. Talaga bang kaya niyang maagaw iyon kay Ying Guanfu? Kuya. Sana may kalahati man lang ako ng tapang mo. Isang sirang espada lang naman yon. Itong mortal na hindi pa nakakalabas sa mundo.
Gusto niya ba akong udyukan? Basta hindi Qianyu, pwede lahat. At least marunong pa rin siyang hindi galawin ang gamit ni Sword Venerable. Kakaiba ang Qianyu. Hindi yan magagawa ng ordinaryong tao. Siguradong hindi siya makakahanap ng panday na gagawa ng peke. Kung iyon talaga ang gusto ko. Sino ba, alin kay Guanfu? Ina, pupuntahan ko na siya ngayon para kunin ang espada. Seryosohin natin ito. Kakausapin ko nga itong si Guanfu. Iray, para sa bata kuno. Lahat para sa bata. Mga mortal lang sina ama at ina. Hindi nila naiintindihan ang mga banal na gamit na ito. Nasa panlabas na hanay ka na ng sekte Qianju. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Sige na, kumbinsihin mo na siya. Pumayag na ang lahat sa'yo. Bakit ka pa nagrereklamo? Hoy. Hello, kumusta? Naku po. May normal pa bang tao sa pamilyang ito? Ay naku, ama at ina ko. Nagbibiro lang ako. Hindi ito. Kahit anong espada, basta hindi ito. Pero sa tingin ni ina, ito ang pinakamaganda. Talaga bang ayaw mo? Mukha ng mamahalin. Gusto ko lang ng espada pang practice. Pwede naman palitan kapag kailangan. Hindi rin madali ang buhay ng nanay ni Kuya Gao. Sino bang ordinaryong panday ang makakagawa niyan? Tapos bigla mo siyang papagawain ng banal na sandata. Baka bumigay siya agad. Di libre lang naman. Saan dyan ang mahal? Ang bata, sobra lang talagang marunong umintindi. Kahit ganyang kaliit na makatuwirang hiling, di niya magawang sabihin. Kuya, bakit hindi mo ginamit ang mga sangkap na ibinigay ng isang immortal na nakatatanda? Ano na namang mga imbentong kalokohan ang sinabi ninyo sa kanya? Kasi ang kuya mo, parang baboy gubat na di marunong kumain ng pino. Ayaw niyang kumain ng pagkaing may espiritual na bisa. Kaya hindi na ako nagluto ng hapunan. Hindi naman ako naasiwa. Sa totoo lang, mas gusto ko rin ang karaniwang pagkain ng tao. Baka isa rin akong baboy gubat. Ang lugaw sa umaga, laging may bahid na malabnaw. Pero itong hawak kong kanin, sakto lang. Parang kristal, malinaw na malinaw. Sakto ang lambot at tigas. May kakaibang tamis pa. Busog na ako. Ina, ako na ang maghuhugas ng pinggan. Hindi na. Yaw, magpahinga ka na. Nakakapagod din pala ang mag-ensayo buong araw. Hindi mo basta maagaw ang espada sa Sword Spirit. Bakit? Naisip mo ba na kapag nagsasanay ng espada ang kapatid mo, biglang lalabas ang Sword Spirit at sasabihin, "Hoy, ang tapang mo ha, demonyo. Kakainin mo ba ang espada ko?" Sa lagay nilang dalawa, kapag nalaman ng Sword Spirit ang tunay naming pagkatao, natakot si Yaoyao na baka kailanganin na niyang humugot ng espada at pairalin ang katarungan kahit kapamilya pa. Kung ganoon, makakalaban ba ako? Hindi pwede. Ano sa tingin mo? Pwede, pero kahit anong banal na sandata na walang diwa. Malaki ang bagsak sa kalidad. Kahit hindi niya bet si Sang Yao. Wala akong gana ipamigay ang basurang ito sa kapatid kong babae sa pangalan. Hindi ko siya iniinsulto. Kundi ang sarili kong pagkatao ang mababawasan. Sa palasyo ni Ina, may isang mahiwagang sandata. Ito ang espadang suot ng dating Demon Lord. Noong matapos ang malaking labanan, malubhang nasugatan ang Sword Spirit. At matapos itong tatakan ng kasalukuyang Demon Lord, tuloy-tuloy na lang itong natulog. Hindi naman bumaba ang kalidad. At isa pa, wala rin itong amo ngayon. Talagang magandang pagpili. Pero may panganib bang hindi magising ang Sword Spirit? Imposibleng magising ang Sword Spirit. At saka, ilang taon din naman bago ito magamit. Sapat na ang 3 taon para makahanap ako ng mapagbibigyan nito. Gagawa si Yaoyao ng angkop na espiritual na espada para sa kanya. Tungkol naman kay Ina, may tagapagmana na ang lumang pamilyang Sang. Kaya bilang lola, kailangan niya ring magbigay ng maayos na regalo. Pagdating ng araw na pumunta ka sa Demon Realm, nagtanong si Yaoyao, ano ang gagawin? Sabihin mo lang na gustong magpadala ng regalo ni lola sa kanya. Kapag matanda na at di na makalakad, ako na ang kukuha. Kapag matanda na at di na makalakad ang Demon Lord. Kailan lang kaya niya masasabing to sa sarili niyang anak na babae? Ngayon, bukod sa mag-ensayo araw-araw, nakikipaglaro na lang siya sa mga batang nasa nayon. Talagang payapa ang mga taon. Payapa na, maganda pa. Araw-araw kailangan pa siyang sunduin nitong maliit na salbahe. Mukhang may gulo na naman ang maliit na salbaheng ito. Tiger Girl, gantimpala mo ito. Noong huli, usapan natin ay 5 on 5. Bakit mo dinala pati kuya mo? Ang galing ng kuya ko. Kapag umiyak ako, kaya niya akong buhatin ng mataas. Itaas hanggang sa bubong at bilangin ang mga tile. Kaya rin ba ng kuya mo? Yaoyao, tumabi ka, ako na. Tiger Girl, hintayin mong makatayo siya. Hintayin mong tawagin ni Yaoyao ang kuya niya. Kayong lahat, lagot kayo. Ang buhok ng kuya niya, kuminang na parang buwan.
Sa ilalim ng araw, sobrang kintab nito. Kaya nitong sindihan pati bunto ng kahoy sa bahay mo. Napakadali lang naman harapin ang kuya mo. Sino ba ang may lakas ng loob magsabi niyan? Sa mga buwan na ito, ako mismo ang nakakita. Ang kuya ko, gumamit pa ng cleansing technique at hinihingal na. Tapos pagpapalabanin mo siya sa malaking big shot na nasa foundation stage. Isang suntok lang mula sa kanya. Ako at si kuya magkahawak kamay. May utang pa akong 2 buhay. Siyam na siklo ng muling pagsilang. Sa mismong harap, nilipol ang 3 salinlahi. Haha. Ang tapang magsalita ng mga batang ito. Pero may batang demonyo sa tabi niya. Sobrang lakas ng talentong dala ng dugo. Kahit 6 laban sa isa kaya niya. Hindi siya matatalo. Ay. Kuya, hihi. Bihira nga ang ganitong sigla. Sa bahay, mas mababa pa ang trato kaysa sa ilang manok. Pero kung iyan ang paraan niya ng paghingi ng tulong, wala namang masama kung tulungan siya. Engan. Sige, sabihin mo. Kailangan mo ng tulong. Kuya, pakisabi mo kay ina ha. Babalik ako mamaya. Tinawag ni Hunyu ang kuya niya para makipag-away. Kailangan kong tawagin si Kuya Go para tumulong. Hihihi. Kanina, muntik ko pang gustuhin patayin si Chen Gao. Paano nangyari iyon? Anong nangyari? Kanina, bigla akong kinilabutan. Laro-laro lang ng mga bata. Gusto pa nilang mandaya. Huwag kang mag-alala, ayusin ko to. Solid na ka-partner. Pero ikaw, nasa bahay din naman ang kuya mo, di ba? Bakit hindi mo siya lapitan? Hindi ba ako ngayon? Ay pakialamero sa trabaho ng iba. Ganito ba ang tawag doon? Nasa 5 antas pa lang siya ng paglinang. Noong huli, napagod siya sa isang mumunting salamangka. Kung makikipagsabayan siya kay kuya ni Hunyu, baka malaking pera ang mapunta sa atin. Bakit? Siya ang magbabayad ng danyos. Munting prinsip. Wala kang alam sa mga kuya mo. Hay, bahala na. Utos ng prinsesa na makisama sa palabas. Walang dahilan para tumanggi. Kahit hindi niya kaya ang nasa yugto ng pundasyon, ayos lang. Tutulungan kita. Ayos lang, yaw-yaw. Ganyan mo ako pinagtitiwalaan. Aayusin ko to para sayo. Siksikang, likas ng malamig ang ugali. Nang makita niyang may inuwi sina ama at ina na batang tao. Buti na lang at hindi niya pa pinapatay. Paano niya papansinin ang ganyang kaliit na bagay? Yee! Mukha siyang walang kahit kaunting cultivation. Ang batang iyon parang tuta lang. At mukhang sobrang masunurin pa. Lene! Kahit magdala ka pa ng tulong, wala rin yan. Ang kuya ko ang pinakamataas ang cultivation sa nayon. Kaya mo lang umasa sa lakas ng iba. Anong ipinagyayabang mo? Kuya, ikaw na. Ulitin mo yan. Ay. Bakit ang bigat mo? Kuya. Ang bago kong damit. Mali ang sinabi mo kanina. Bawiin mo yon. Wala naman akong nasabing mali. Ampon ka naman kasi. Mali ka, Hunyu. Hindi ako ampon. Iba-iba ang lahat ng bata sa mundong ito. Anak ka ni na ama at ina, di ba? Siyempre naman. Matagal akong ipinagbuntis ni ina. Tama, noong isinilang ka ni na ama at ina. Babae pala si Xiaod. Sobrang saya ko. Nasaan ang ama at ina ko? Hindi nila alam kung nasaan ako. Naghanap sila kung saan-saan. Naghanap pa sila ng ilang bundok bago nila ako natagpuan. Kami ang mga batang pinakagusto nila. Iba pa rin yun. Saan naman iba? Anak, masakit ba noong ipinanganak ka ng ina mo? Sabi ng ina ko, sobrang sakit daw. Umiiyak siya ng matagal. Kung ganoon, naghirap ang ina mo para lang maipanganak ka. Mahal na mahal ka ng ama at ina mo, di ba? Siyempre naman. Ang ama at ina mo, tiniis nila ang sakit para sa'yo. Ang ama at ina ko, hinanap muna nila ako. Dahil sa sobrang pagmamahal nila kaya ako napunta sa kanila. Wala namang pinagkaiba ang isa sa isa. Sinasabi mo bang napulot lang ako? Magagalit ng husto ang ama at ina ko pag narinig nila yan. Hinahanap naman talaga nila ako ng seryoso. Ang gulo ng lohika mo. Hindi yan gulo ng lohika. Tunay yan na malalim na katwiran. Gusto mo bang bumangon? Magsisimula tayong muli. Di hilahin mo rin ako. Tumayo ka na nga, bata.
Ano na naman ito? Sa susunod, huwag mo na akong pauwiin kasama si Sangyaw. Binata, ano na naman? Hindi ba ako ang ilang beses nang tumawag sa'yo noon? Hindi ba ikaw mismo ang kusang lumapit kalaunan? O baka ngayon lang dumating ang pagbibinata mong ilang daang taon ng late? Ayaw mo na bang kunin ang kapatid mo? Kung ayaw mo, edi huwag. May tadhana ang mga tao sa isa't isa. May tadhana ako kay Yaw-Yaw. Kayo, wala kayong tadhana. Kahit pamilya pa tayo. Normal lang kung di kayo magkasundo. Dapat ikaw sana ang sumundo sa kapatid mo. Para mabigyan kayo ng espasyo na magkasama. At isa pa, malapit dito ang mundo ng pagsasanay. Nag-aalala ako na baka may mangyari sa kapatid mo. Pero mayong naiisip ko, hindi mo na kailangang kumilos pa. Hindi kailangan ng malaking kutsilyo para sa maliit na manok. Hindi ba at magkasundo naman si Chen Gao at kapatid mo? Sa susunod, siya na ang pagsunduin mo. Bigyan mo ako ng makatwirang paliwanag. Wala namang masyadong maipapaliwanag. Nadulas lang ang kamay ko, kapatid ko yon. Ang kapatid ko. Ano ang kinalaman ni Chen Gao dyan? Bakit siya pa ang magpapasundo sa kanya? Bakit may dala ka ring mga bulaklak para sa amin? Lenwe. Si Kuya Gao ang nagturo niyan. Sabi niya, siguradong magugustuhan yon ni Ina. Noon sa mundo ng mga demonyo, hindi ko napansin. Ang batang ito, ang bilis palang umintindi. Ang lahi ng mga demonyo ay isinilang sa ilalim ng bangin. Bihira ang mga bulaklak. Karamihan sa mga demonyo, mahilig sa sariwang bulaklak. Basta na lang nilang itinatapon ang regalo ng iba. Pero magsisisi sila roon, ha? Ay, hahaha. Ang binata namin, marunong nang mag-alaga ng bulaklak. Hahaha. Masyado talagang astig si Chen Gao bilang kapitbahay. Alam ko nang ayaw niksikan sa mga bulaklak. Yung ibinigay sa kanya, siya rin ang nagbalot. Ayos lang. Mahalaga ang emosyon. Hindi pwedeng sayangin para sa mga taong walang kinalaman. Hindi pwedeng pahirapan sina ama at ina. Ang ama at ina ni Yaw-Yaw. Ang mga magulang ni Yaw-Yaw. Hindi pa tapos ang usaping ito. Ay, kami ang may kasalanan. Ako at ang ama niya, lagi kaming abala. Hindi ko na naasikaso. Ang dalawang bata ay inaalagaan ng kanilang lolo at lola sa ama. Naspoil na tuloy. Nagagawa mo pang mang-api ng mahihina. Hindi ako ng api ng mahihina. Pinapaikot-ikot ako ni Chen Gao na parang trompo. Nagsisinungaling ka pa, hindi naman mas mataas ang antas niya kaysa sayo. Kayong dalawa, humingi kayo ng maayos na tawad sa akin. Walang problema. Ang formal mo naman kung magsalita. Magkapitbahay naman tayo. Basta huwag mo na itong ulitin. Ang mahalaga, alam mo ang mali at nagbago ka. Kung hindi maayos mapalaki ng dalawang matanda ang bata. Dalhin na lang ang bata sa pribadong paaralan sa nayon. Masusulyapan ko rin siya paminsan-minsan. Ayos yan. Ayoko, mas nakakatakot pa ang eskwela kaysa mapalo. Kung gayon, usapan na yan. Maraming salamat po, Ginoo. Hindi man lang matawag si Kuya. Yung isang bungkos ng bulaklak, galit na galit siya at nag-hunger strike pa. Huwag mo na siyang pansinin. Teenage face ang kuya mo ngayon. Ganyan talaga sa puberty. Pag nagutom siya ng ilang taon, magiging maayos din yan. Lalo nang weird ang kuya mo kamakailan. Kung may papasa lang niya sa akin ang lamig niya. Baka agad na akong umakyat sa langit. Ina. Kuya Gao, nandito na para sunduin ako at maglaro. Yaw-Yaw. Siya ba ang kuya mo? Hindi. Kapitbahay lang ako. Isang simpleng kapitbahay lang. Kuya Gao, bakit ka nanginginig? Hindi ako nanginginig, malakas lang ang hangin. Ang hangin talaga, namimili ng tatamaan. Tara na, Kuya Gao. Maglaro tayo sa lugar na walang hangin. Hi! Ama, ina, may nangyari ba? Baka kailangan bumalik ng iyong ina sa bahay ng mga magulang niya. Ay! Gusto kang bigyan ng regalo ng lola mo sa ina. Mahaba at nakakapagod ang biyahe.
Matanda na siya at hindi na niya kaya ang pagod. Kaya ang ina mo lang ang makapupunta para kunin. Ang bait ni Lola sa ina, ama. Marami rin ang mga tao sa bahay ng Lola mo. Ano ang gusto ni na Lola at Lolo? Kailangan kong maghanda ng pangregalo pabalik. Hind ay mabilang. Pagpatay ng tao, halimaw at demonyo. At hindi lang isang lolo sa ina ang meron ka. Ay! Yaw-yaw, tingnan mo, napakaganda ng dapit hapon ngayon. Oras ng matulog. Ang mga bata, dapat maaga matulog at maaga gumising. Hindi pa naman lumulubog ang araw. Sige, magsanay muna tayong matulog. Halika, ama ang magbabasa ng kwentong pampatulog sa iyo. Ha? Uy! Ayaw ka na ni Bunso. Bakit? Anong bakit? Bakit ayaw na niya sa akin? Sa mga araw na ito, hindi mapakali ang puso ko. Hindi ko gusto kapag lumalapit siya. Pero kahit itinuring niya akong parang hangin, hindi pa rin ako kumalma. Araw-araw may sariwang bulaklak sina ama at ina. Pero ako, wala. Bakit? Nakakatuwa si Yaw-Yaw. Matipid siyang magpakita ng damdamin. Hindi siya basta nagbibigay pa. Pero kapag binigyan mo siya ng kahit kaunting lambing, tiyak na may kapalit na tugon sa'yo. Para sa mga tulad natin, hubarin mo ang lahat ng pagkakakilanlang makamundo. Ito ang pinakamahirap na tukso na labanan. Aminin mo na kapatid mo siya. Saka ka lang magiging kuya niya. Ama. Dito na magsisimula ang pagbabago. Ngayon, ikaw na ang magpatulog sa kapatid mo. Kung susumahin ng maigi, 5 araw nang nasa bahay si Yaw-Yaw. Sa panahong ito, ako at ang ina mo ang salitan na nagbabasa sa kanya ng mga kwento para makatulog. Hindi ba kayo natatakot na masobrahan niyo siya sa paglalambing? Kung totoong masira siya sa kakalambing, mas maganda pa nga. Ang kapatid mo ay may ganitong klase ng talino, na sinusuportahan pa ng napakaraming pambihirang yaman. Hindi aabot ng 100 taon, magiging puwersa na siya. May proteksyon niya kami ng ina mo. Kahit gaano pa siya kakatwa, tama lang iyon. Ikaw naman. Hindi mo ba gustong palakihin siya na parang munting spoiled na prinsesa? Nakikita siyang gumagawa ng kahit anong gusto niya. Nakikita siyang humahamon sa langit at pumapatay ng mga Diyos at multo. Hanggang sa magulantang ang 3 mundo. Grabe ka, baliw ka talaga. Sa mga ganitong sandali, parang kahawig niya ang 3 kapatid. Bagaman ang 3 kapatid ay nagmana ng dugo ng lahi ng demonyo ng ina. Pero sa kaibuturan niya, may ugaling pumatay ng tao. Kahit budha pa ang humarang, kayang patayin din. Kung ikukumpara sa ama, mas malala pa siya. Eh ako naman. Dapat ba akong tumanggi? Ama, bakit iba ang pinalit mo ngayon? Pagod na ang iyong ama. Ako ang magbabasa ngayon. Grabe naman. Kuya, may napalitan ba sa'yo? Tumahimik ka at matulog ka na. Zew. Ano bang klaseng sulat ito? Ang mapusok na Panginoon ng Espada ay na in love sa akin. Ito ang binabasa ni na ama at ina araw-araw. Kuya. Kung hindi ka komportable. Noon, may isang bundok. Sa bundok ay may isang templo. Sa templo ay may isang matandang monghe. Sinabi ng matandang monghe, matulog ka na. Pampatulog ba ito o pagdarasal? Kapag tapos ng magbasa, saka matulog. Ay! Magandang gabi. Ang weird ni kuya ngayon. Bukas kailangan nating magpahanap kay ina ng isang Taoist na pari. Kuya, bakit ka na naman bumalik? Lanan. Kabanata 3, kumilos ang kontrabida. Nag-iba ang kulay ng langit at lupa. Nangingibabaw ang hukbo sa tarangkahan. Hinugot ng Sword Lord ang espada, umatras. Sa labas, ang grupo ng bida ay umatras. Ako rito, hinga ng hinga, tulog ng tulog. Talagang pampatulog ang paghelena para bang pagbigkas ng mga sutra. Ayoko ng kusang paggising. Ano ang iniisip mo? Nandidiri ka ba o naawa?
Kuya, wala akong anumang sinabi. Pero gagalingin kita. Hindi ito sakit. Kung hindi man sakit, edi hindi sakit. Magandang gabi kuya. Magandang panaginip. Nang makita siya, saka lang niya nalaman kung ano ang itsura ng tinatawag na may espiritual na enerhiya. Sa iba, kuya ang tawag niya. Sa akin, tinatawag niya akong kuya talaga. Dagdag pa ang salitang big. Sa ganitong kalidad ng tulog, kailangan pa ba ng paghele? Talagang nanggugulo ang dugo ng angkan ng Xi. Bumibigat ang hininga at tumitigas ang mga buto. Kapag gumagalaw ang intensyon, nagtatago ang talim. Buti na lang at may kirot na nakakabutas ng buto habang nag-ehersisyo ng paghinga. Kung hindi, pagpikit ko pa lang ng mata, tiyak makakatulog agad ako. Kapag ang mortal ay naging immortal. Dati pa nga, marami na akong paghihirap na dinanas. Kahit ang kidlat ng langit, ganito rin ang lohika. Maliban na lang kung isinilang ka ng may likas na katangian o diwata. Kahit anong uri ng enerhiya ay kaya mong higupin. E di sana, napakadali na ng buhay. Hindi na kailangang maging espesyal. Kahit ang kahoy o tubig na elementong pundasyon lang. Mas madali pa rin yun kaysa sa yelo na elemento ko. Si Ingzao ay may heavenly wood spirit root. Pinagpala ng lahat ng nilalang. Pati ang enerhiya ay napakabait sa kanya. Hay naku. Teka nga, anong klaseng spirit root ba ang kay Kuya Xi? Nakaka-curious naman. Ina. Ano po ang spirit root ni Kuya? Ang kuya mo ay may 5-element spirit root, anak. Kaya pala ang labo ng pakiramdam ng katawan ni Kuya. Ang 5 elemento ay naglalaban-laban. Mas mahirap ang mag-cultivate kaysa sa kahit ano. Sa labas, sinasabi nilang basura na ruot lang yan. Kaya pala laging nakasimangot yung mukha niya. Hindi siya cold, nagpapanggap lang siyang may dignidad. Si Kuya, kailangang magpanggap. Gets ko na. Pero bakit niya ako tinitingnan ng ganyan? Pero iba ako, mayroon akong natural na abilidad. Kaya kong supilin ang kaguluhan ng 5 elemento. Ginagawa ko silang sarili kong lakas. Pero sa itsura ko ngayon, hindi niya naisip na posible yun sa akin. Sino naman kaya ang magpapaliwanag nito? Hindi naman ako basura. Ah, ina, uwi pala tayo sa inyo para bisitahin sina lolo't lola. Siguro mga 1 linggo. Lanan. Ang layo naman pala ng bahay ni na ina. Hindi ba ako pwedeng sumama kay ina? Mahina na ang katawan ng matatanda, anak. Yaw hayaan muna nating makapagpahinga si ina ha. Nakakaabala pa tayo kina lola. Magugustuhan kaya ako ni na lola? Siyempre, siguradong magugustuhan ka nila. Basta gusto ka ni ina. Walang sinuman ang mga ngahas na sumuway. Ayos. May nagawa akong regalo para kay lola nitong mga nakaraang araw. Ina, pakiabot na lang po ang nipad na ito kay lola. Natutunan ko lang po sa mga nanay sa nayon. Sabi nila, ang matatanda raw ay laging sumasakit ang tuhod pag malamig. Tamang-tama na to. Nising demonyo. Ang lupit ng Demon Lord, pinaghihinalaan pa ring may rayuma. Biglang gumaan ang tingin ko sa kapatid ko. Kailangan ko munang unahan si Yaoer bago niya pa makausap ang dalawa niyang kapatid. Kailangan ko silang siraan agad. Para maranasan din nila yung nararamdaman ko. Ang galing naman ni Yaoer. Kakaumpisa pa lang magtahi. Nakagawa na agad ng regalo para kay lola. Siguradong matutuwa sila. Siguradong sigurado. Pupunta ako roon para bugbugin ang mga pasaway na batang yon. Ina, sana makabalik agad kayo. Hindi kita makakalimutan, ina. Mabait na Yaoer. Alagaan mo nang mabuti ang sarili mo. Gawin mo lang ang mga bagay na makakapagpasaya sa'yo, okay? Ingatan niyo ang pagkakakilanlan niyo. Bantayan yon ang maigi si Yaoer. Kapag may nawalang kahit isang hibla ng buhok niya.
Sa inyo ako manunumbat. Mukhang hindi talaga mahal ng panganay ang dalawa niyang kapatid. Madalas silang mag-away-away. Basta hindi mamatay, ayos lang. Wala na rin akong gana makialam. Pero sa ganitong bagay, focus na focus siya. Magpadala kayo ng mensahe sa pangalawang kapatid. Sabihin niyo sa kanya na lumabas na agad siya sa Secret Realm. Hanggang kailan ba siya magpapanggap na halimaw? Mababa ang tingin ni Yaoer sa'yo. Hindi natin alam kung mababawi pa ang tingin na yon. Sige, bahala na kayo dyan, hindi ko na kaya ang mga ito. Pilit na dinala sa mundo ng paglilinang. Baka mapahamak siya. Kaya pa siyang bantayan ni Huapo. Maghanap kaya tayo ng magpapanggap na Minji. Tutal hindi naman siya lumalabas ng Demon Realm. Hindi niya makikita si Yaoer. Paano kung malaman ni Minji na pinalitan siya? Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Paano naman niya isipin ang ganyang bagay? Nakuha ko na. Ayoko talagang makita ang dalawang asong ulol na yan. Nagbibigay lang ako ng babala sa inyo. Mas mabuting huwag na lang kayong lumabas dyan. Yaoer, hamunin mo siya. Tignan natin kung sino ang mas malakas. Ama, manok lang yan. Isa lang akong cultivator. Tama, kaya nga eh. Lanan. Ama, wala naman akong maling pagkaunawa sa paglilinang. Ama, panoorin mo mabuti. Ipapakita ko sa inyo ang galing ng isang cultivator. Kuya, hindi ko nga matalo ang manok. Wala na ba akong pag-asa? Bagay ba talaga ako sa paglilinang? Mag-ambagan na lang kaya tayo para yung tandang na yon. Ipadala na lang sa sekte para magsanay. Huwag nating hayaang mapariwara ang bata. Sa totoo lang, okay na rin kung isa lang sa kaldero. Huwag ka nang malungkot. Ang manok na yun ay kakaiba sa ibang manok. Normal lang na hindi mo matalo. Mas gusto ko pa rin yung dati niyang kakulitan. Nakakapagod. Para ba akong hangin sa kanya? Ang manok na yun, sa totoo lang, ay galing sa alamat. Baka naman phoenix siya. Kaya pala hindi ko siya matalo. Haha, niloloko lang kita. Sa totoo lang, kahit inahing manok, talo ka pa rin. Hay. Kailangan kong magpaturo kay ama kung paano magpalambing sa bata. Nandito na ang mga taga-pamilyang Xi. Paano? Siguro nalaman nilang umalis na ang ina mo. Nagbabalak na silang sumugod habang mahina tayo. Mga walang kakwenta-kwentang tao. Akitin ko sila palayo. Madalas gawin yan ng pamilyang Xi. Mas higit pa sa paghahanap sa mga trader at pag-uwi ng Young Master. Parang pagsusuri lamang. Sinusuri nila ang lakas natin pag alis ng pamilyang Xi. Walang panganib sa buhay. Nakakainis lang sila. Gaano kaya katagal? Tatlo o apat na araw lang. Dati, sandali lang ang 3 o 4 na araw. Pero simula nung nandito si Sang Yao, naging napakatagal. 3 beses kumain sa isang araw. Laro at gala. Hindi ako marunong magluto. Kung sakaling makawala ako sa gapos ng Immortal Rope, makakahabol pa kaya akong magnakaw ng pagkain sa tavern. Sana bulag sa kulay at hangal ang kapatid ko. Para hindi niya mapansin ang pagbabago sa akin. Ay! Saan pumunta si ama? Noong panahon ni Sang Yao, gusto ko sanang sabihin ang katotohanan habang wala sila. Gulatin ang batang walang malay na to. Ngayon, blanko ang isip ko. May naiwan si ina. Kinuha ni ama para ibigay sa kanya. Kung ganoon, malapit na palang bumalik si ama. Siguro bibili pa siya ng ilang gamit sa bayan. Naubusan na tayo ng pagkain sa bahay. Dadaan na rin siya para bisitahin ang malayong kamag-anak. Ang pamilya ni Daichon ay hindi man lang naghahanda ng pagkain. Hinahayaan lang ang bata na maghanap ng makakain. Pero ang pagpapalaki sa bata, na parang umiikot na trompo. Kung ikukumpara kay Dufang, parang mas ayos na ng kaunti. Nakakamangha talaga kung ikukumpara. Pagkatapos ikumpara, sa tingin ko, normal na ang pamilya ko. May naiwan si ina. Kakasunod lang ni ama para ibigay sa kanya. Sige na, kuya, gutom na ako. Dito na magsisimula ang totoong pagsubok. Ha? Buti na lang hindi niya sinilaban ang kusina gaya ni ina. Talagang walang magandang balita. Kuya, may okasyon ba tayo ngayon? Sinusubukan mo akong pakainin habang wala sina ama at ina.
Ano naman to? Ito ang Shanshan. Kuya, dalawang salita lang. Parang naging slang na ng mga tao rito. Matagal ko itong ginawa. Ayaw mo ba talagang subukan? Yung itsura mo, yung kulay ng pagkain, yung mukha mo. Sige na nga, susubukan ko. Ano? Diyos ko po. Hindi ko man lang makagat. Buong buhay ko, puro inuming pampalakas lang ang kinakain ko. Ngayon lang ako nakaranas ng ganitong insulto. Napakauniki ng lasa, promise. Wala nang ang lasa ng gulay. Ang natira na lang ay lasang sunog. Ibang klase rin ang dating. Ang bango naman sa kapitbahay. Ano sabi ni Kuya Gao? Sabi ni Kuya Gao kahapon. Magluluto raw siya ng dongpo pork ngayong araw. Hindi ko pa nasusubukan ang dongpo pork, Kuya. Mas pakinggan ang Kuya kaysa Kuyaksi. Kahit ano pang hilingin ng ate mo ngayon. Ibibigay ko ang lahat. Ano, hindi ba tayo hihingi ng pagkain kay Kuya Gao? Hindi pwede, masyadong makulit yang si Chen Gao. Walang boundaries. Kapatid ko ba talaga siya? Maghapon lang silang magkasama ni Yao. Naghihirap na ba talaga tayo? Kailangan pa niyang makisama sa iba. Bakit naman, Kuya? Pakiusap, tara na, kumain na tayo. Hindi pa talaga ako nakakatikim ng dongpo pork eh. Ang kulit mo talaga. Dahil lang sa pagkain. Nagawa mo pang makiusap. Dadalhin na lang kita sa ibang lugar. Pag uwi ni Ina, ipapagluto natin siya ng dongpo pork. Sa labas ba tayo kakain? Yehe, hindi pa ako nakakain sa labas. Diyos ko po. Dito pala ang kainan. Ama. Kuya. Ibalik niyo na ako sa bahay. Kuya. Hindi ba ako pwedeng pumasok? Ang mga disipulo ng mga elder kapag nakakakita ng pamilya. Bawal magdala ng tao diretsyo sa loob ng sekte. Labag sa batas. Hala. Nakikita mo ba? Bulag ba ang mga disipulong ito? Bulag na yata. Lanan. Kuya, nag-gloves ka pa. Aba naman. Nakagwantes pa talaga. Sobrang formal naman. Magandang araw, Brother Xi. Brother Xi. Sino ba tong kuya na to? Ang yayabang naman. Walang aura kahit katiting. Ah, Brother Xi. Naitabi na po namin ang dongpo pork para sa inyo. Nilinis na rin namin ang pwesto sa tabi ng bintana. Dongpo pork na talaga. Mabuti pa rito, ramdam ang pagmamahalan sa sekte. Sa sekte Chenju ba, puro lang cultivation at pag-level up ang inaatupag. Ang serbisyong ito. Para akong prinsesa sa palasyo. Kahit noong nasa loob ako ng sekte, hindi ko naranasan ang ganito. Kuya, may malaki ka bang ginawa para sa kanila? Kumain tayo. Kuya, mas maganda pa ang buhay natin kaysa sa mga personal na estudyante ng Sword Saint. Nasaan ang katarungan? Nasaan ang batas? Mas masarap pa yata pagkain natin kaysa sa mga elder. Sobrang gahaman ng tagapangasiwa ng pagkain sa outer court. Hindi na tama ang ginagawa ng mga elder sa loob. Tama, hindi na tama. Puro sila pagsasanay na hindi kumakain. Inihinto na nila ang pagluluto sa kantina. Kaya pala ang papayat at ang paputla ng mga estudyante. Oh Enray. Oh no. Kuya. Ginulat mo naman ako. Ano ba talaga ang ginawa mo? Bakit ang babait nila sa atin? Pwede mo naman sigurong ikwento ng kaunti, di ba? Dapat tayong magtulungan bilang pamilya. Kasi, takot sila sa akin dahil matapang akong makipaglaban. Na. Totoo yan. Tama. Key refining level 5. Dito, parang nasa high school lang ako. Tapos ang iba ay mga graduate student. Hindi man lang makapasa sa exam ang mga high schooler. Hahaha. Buti naman at nagsabi ka na. Kaya pala ganyan ang pagtrato nila. Hahanapan kita ng mga laruan, huwag kang lalayo ha. Lanan. Sige na. Aba. Yin Zhao. Bakit nandito ang personal na estudyante ng Sword Saint sa outer court?
Hindi ko man lang naisip na mangyayari ito. Hayaan na nga. Nakapag-rebirth na nga ako. Siguro ay wala nang imposible. Sino ka? Bakit ka nandito? Parang hindi mo na ako kilala ah. Ang galing naman. K-refining level 3. Mas mababa ng isa sa akin. Ito ang ibinigay sa akin ni Master noong nakaraang buhay. Ngayong buhay naman napunta kay Ying Zhao lahat. Bumalik lang naman ang lahat sa kung kanino dapat mapunta. Sa aspetong teknikal, hindi naman siya ang mismong gumawa ng mga masasamang bagay. Pero kung damdamin ang pag-uusapan, naalala ko pa noong si Ying Zhao ay nagdadrama at hindi nagpapaliwanag kapag may maling akala. Tapos bigla na lang siyang hihingi ng tawad pagkatapos ng lahat. Mahirap tanggapin. Bakit hindi mo ako pinapansin? Ayaw mo ba sa akin? Lahat naman sila gusto ako. Maging kaibigan ka na lang ng bida. At maging tungtungan ka na lang niya. Pag akyat niya sa langit, siguro ay madadamay ka rin. Dapat kang sumunod sa tadhana. Dapat kang maging maamo. Dapat kang maging mabait. Ako. Ayoko nga. Kahit nataglay ko pa ang mga katangiang yan. Hindi ako nabubuhay para sa iba. Wala akong obligasyong magustuhan ka. Pasensya na. Gusto lang naman kitang makausap. Hindi kita pinipilit. Sa tono mo pa lang, alam ko na. Naku, talagang hindi ako patatahimikin ito. Ang bastos mo naman. Hindi siya nakasuot ng uniforme ng mga disipulo. Siguradong nakapasok lang yan dito. Palayasin niyo siya. Ang hindi paggusto kay junior sister ay isang masamang gawain. Nakakainis naman. Hindi ako makikialam dyan. Masyadong mababa ang league nila, nakakahiya. Kuya Xi, iligtas mo ako. Salamat kuya. Salamat kuya. Ang sekte Chenju ay may napakaraming taluktok. May 10,000 disipulo. Napakaliit ng pagkakataon ni Ying Zhao na makilala siksikan sa dami ng tao. Kuya. Ayoko na tinatawag mo akong kuya. Sabi ko na nga ba, walang makakataka sa aura ng bida. Dahil kay Ying Zhao, gusto na niyang lumayo sa akin. Hindi naman ako sakim. Hindi ko naman hinihiling na mahalin ako ng lahat. Ang gusto ko lang may taong tunay na magmamahal sa akin. Ngayon, siksikang ang tinitingala ko. Paano naman bukas? Paano kung sina ina at ama ang gumawa niyan? Sa pag-isip pa lang ng posibilidad na yan, parang hindi na ako makahinga. Simula nang dumating ako sa sekte Chenju. Bukod sa guro, wala nang ibang naglakas loob na ituring ako ng ganito kalamig. Kahit saan siya magpunta, lahat ay nakatingin sa kanya. Mas mahusay pa siya kaysa sa senior brother. Napaka-elegante at walang katulad. Wala siyang bakas ng pagiging mapagsamantala. Pero palagi siyang malamig sa akin. Kuya Xi, bakit hindi mo ako pinapansin? Sino itong ate na kasama mo? Bakit kuya ang tawag mo sa kanya? Hindi mo ba siya gusto? May pag-uusapan lang kami ng kapatid ko. Bakit nakikinig ang isang taong labas dito? Umalis ka na. Isusumbong kita sa second senior brother. Dahil kay Ying Zhao, gusto na niyang lumayo sa akin. Hindi naman ako sakim. Hindi ko naman hinihiling na mahalin ako ng lahat. Ang gusto ko lang may taong tunay na magmamahal sa akin. Ngayon, siksikang ang tinitingala ko. Paano naman bukas? Paano kung sina ina at ama ang gumawa niyan? Sa pag-isip pa lang ng posibilidad na yan, parang hindi na ako makahinga. Simula nang dumating ako sa sekte Chenju. Bukod sa guro, wala nang ibang naglakas loob na ituring ako ng ganito kalamig. Kahit saan siya magpunta, lahat ay nakatingin sa kanya. Mas mahusay pa siya kaysa sa senior brother. Napaka-elegante at walang katulad. Wala siyang bakas ng pagiging mapagsamantala. Pero palagi siyang malamig sa akin. Kuya Xi, bakit hindi mo ako pinapansin? Sino itong ate na kasama mo? Bakit kuya ang tawag mo sa kanya? Hindi mo ba siya gusto? May pag-uusapan lang kami ng kapatid ko. Bakit nakikinig ang isang taong labas dito? Umalis ka na. Isusumbong kita sa second senior brother. Dahil inaapi mo ang guro ko. Biglang kumirot ang puso ko. Anong pakiramdam ito? Nanggaling ako sa isang pamilya ng mga cultivator. Pagkapanganak ko, naging disipulo na agad ako ng Sword Saint. Sikat na sikat ako sa buong mundo. Ang buhay ko ay naging swebe at walang problema. Hindi pa ako nakaranas ng ganitong komplikadong damdamin. Second senior brother, sinaktan niya ako kanina. May nakasalubong akong kung sino. Ang taong nakatingin sa akin na parang kaaway. At ang isa namang nagbubulalas ng mga kasinungalingan. Hindi ko naman siya sinaktan. Humarang lang ako ng konti. Ang sinungaling mo.
Manloloko ka. Tama, tama, tama. Ipaparating ko to sa guro para maparusahan ka. Babaliktad ang sumpa mo. Mukhang galit na galit si Bunso, ah. Pero ramdam ko na pilit lang niyang kinakaya ang sakit. Mukhang naiinis talaga siya sa dalawang yan. Kapag nagalit si Bunso, malaking gulo yan. Bahala na sila kung magalit sila. Hindi naman yata tayo maubusan ng ipapatay. Nagbilin na ang namumuno. Nagpadala ang pamilya Xi ng mga alagad. Para makinig ng aral dito sa sekte Tianju. Hindi basta-basta ang pinanggalingan nila. Dapat ituring na ang sinumang may dalang token ng pamilya Xi. Gusto kong makita ang saloobin ng inyong sekte. Anong klaseng saloobin? May mga marka pa sa baba ng aking junior sister. Samantalang yung batang babae, ni Galos wala. Mabait na nga ako na hindi na humihingi ng saloobin, di ba? Ngayon, sila pa ang may ganang humingi ng saloobin. Huwag mo na akong pautitin pa. Diyos ko po. Ang gulo naman ng mundong ito. Ang dialogue na dapat ay kay Jiu Cheng sana. Naagaw pa ng kuya ko. Hindi ko siya nasaktan. Napakawalang puso naman. Ganun na lang ba niya kagusto ang lalaking yon? Na kailangan pa niyang tapakan ang dignidad ng isang bata. Hindi mo sila kayang banggain. Nasa loob nito ang mga gamot at sandata na tinipon ko. Paumanhin talaga. Ang lakas naman nito, nabura agad ang kamalayan ko sa storage ring. Bakit siya nagkukunwaring ordinaryong alagad sa outer sect? Sabi nga nila, nagkukunwaring tupa para makakain ng tigre. Siya naman, nagkukunwaring baboy para makakain ng patuka. Masyadong duwag itong si Bunso. Sa bahay, konting kaluskos lang. Hindi na siya makatulog magdamag. Ngayon pa siya nanginig dahil sa taong ito. Hindi man lang niya natatandaan ang pangalan ko. Ang mga taong nang api sa bunso ko kanina. Ayokong makita ang mga pagmumukha nila ulit. Mga bata lang naman ang nag-aaway, normal lang yon. Hindi na kailangang gawing seryoso. Lene, hindi kasi ikaw ang inaapi, kaya ang galing mong magsalita. Madaling magsabi niyan kung hindi ikaw ang nakakaranas. Nasaan ang katarungan dito? Daming nakapaligid sa bunso ko kanina. Dahil masipag siyang mag-practice. Kaya hindi siya basta-basta maapi. Paano kung isa lang siyang ordinaryong bata? Baka itinulak na siya sa ilog ngayon. Kung ayaw ayusin ng inyong sekte ang gulo. Ako na ang gagawa ng paraan. At hindi ko masisiguro kung magiging magaan ang parusa ko. Papatay ka dahil lang sa away bata ka. Nabaliw ka na ba? Ipaalam ko ito sa namumuno para siya ang umaksyon. Sumpa ko, hindi na ako kakausap kay kuya kahit kailan. Parang bingi na hindi man lang nangungusap. E di mabuti para di na ako makarinig ng kalokohan. Sabi nila, ang dragon ay simbolo ng pagiging hari. Masaya ka na? Ha? Ano? Kanina noong tiningnan niya si Bunso, kakaiba ang reaksyon niya. Hahaha, talaga ba? Dahil lang sa dalawang langgam. Nagkaka-emosyon ka na ng ganyan. Sabi ni Ama, parang hiyas daw ang emosyon ni Bunso. Hindi ko pwedeng sabihin sa kahit sino ang tungkol sa pagkabuhay muli ko. Ito ang pinakamalakas kong alas. Kung hindi na talaga ubra, magpapanggap na lang akong manghuhula. Siguradong mabubuhay ako ng matagal. Eh ikaw, ano ba talaga ang tunay mong katauhan? Bakit sunod-sunuran agad sila sayo? Malayo ito sa inaasahan kong saloobin nila. Hindi na kailangan ng pambobola. Iba pa nga ang trato niya sa akin kaysa dati. Mukhang bet ng kapatid ko ang mga ordinaryong tao. Ito ang token ng aming pamilya. Ama ko ay mula sa isang pamilya ng mga cultivator. Dahil isa lang siyang mortal, pinalayas siya sa angkan. Pero may spiritual roots ako. Kaya binigyan nila ako ng isa sa mga token ng pamilya. Dahil lang sa token na yan, nagkakaganyan na sila. Nagmamalaki lang gamit ang kapangyarihan ng iba. May pagkakapareho rin naman ang itsura ko sa Young Master nila. At pareho kaming may sariling diskarte. Ang kanang mga Xi. Ang palusot mo kanina, ang daming butas. Blessing in disguise na rin yon. Hindi ba sabi mo ipapasalubong mo ako ng kung ano? Akala ko kasi kung may pasalubong na pagkain. Mas matutuwa ka. Sa bagay. Tara, kainin na natin ng sabay. Matapos ang kaguluhan kanina. Gutom na ako. Pinatawad na kita. Pinatawad sa anong bagay? Yung hindi mo ako pinayagang tawagin kang kuya. Magkapatid lang naman tayo sa turing, di ba? Kung ipapamukha ko na sobrang close natin. Magmumukha lang tayong plastic. Yung trato niya kay Ying Zhao kanina. Sapat na para pagpasensyahan ko siya.
Okay lang kung ayaw mo sa akin. Ang mahalaga, ayaw mo kay Ying Zhao. Hindi ko naman sinabing bawal. Ayoko nga lang. May pinagkaiba ba yon? Akala ko kailangan mong lumayo sa akin. Kapag may ibang tao, bakit naman ako lalayo dahil lang sa mga taong walang kinalaman? Dahil bida raw siya. Sino namang nakakaalam niyan? Mula nang malaman kong nakatira ako sa loob ng isang storybook. Araw-araw akong nagpapabili kina ama at ina ng mga libro. Para pag may nangyari, alam ko kung paano tumakas ng mabilis. Hay! Kuya Xi. Ubo, ubo, ubo. Tanggalin mo na lang yung Xi, okay na yon. Ang dami kayang Xi sa angkan natin. Sino ba sa kanila ang tinatawag mo? Masyado kang formal. Lanan. Hindi ko alam kung ano ang pinagkaiba ng dalawang tawag na yan. Baka gaya ng sabi ni ama. Nagre-rebelde lang si kuya. Sige na nga, tatawagin na lang kitang kuya. Kung tawagin ko yung mga kapatid mong kuya rin ang tawag. Mababalitaan mo kaya kung sino ang sino. Basta ikaw, kilala mo ako, sapat na yon. Yung dalawa naman. Mas mabuti pang maging abo na lang sila. Ngayon ko lang naramdaman ng malinaw na. Sa wakas ay malaya na ako. Bawal kang mabasa ng ulan. Pero ang sarap sa pakiramdam kaya. Kuya, 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 kuya. Tutal wala naman sina ama at ina. Huwag ka namang maging masyadong istrikto. Isa rin naman akong cultivator. Hindi ako mamatay dahil lang sa ulan. Lanan. Hindi pwede. Grabe, parang may problema ka sa pagkilala sa sarili. Para naman akong marupok na gamit. Kung nandito lang sina ama at ina. Siguro nagyaya pa silang maglaro sa ulan. Gusto ko na lang matulog sa kwarto. Pero yung distansya na ilang hakbang lang naman. Ang layo na kapag inaantok ka na. Dati, pumupunta ako sa Sekte Tianju. Para lang iwasan ang sermon ni ina. Noong mga nakaraang panahon, umiwas din ako kay Sangyao. Pero ngayon, nasa Demon World na si ina. Wala si ama. Ako lang ang bahala kay Yawer. Hindi ako makaalis agad. Nabawasan din ang katahimikan. Pero nabawasan din ang pasensya ko. May tao ba? Pakibukas ang pinto. Kuya, buksan mo na yung pinto. Parang si Kuya Gao yata yun ah. Andito na naman yung taang gustong makipag-agawan sa akin kay Yawer. Nung mga nakaraang araw, panay ang gala ko kasama ang prinsesita. Pinagalitan ako ni ina at hinila pa ang tenga ko. Ay naku, may double standard si ina. Dati, siya pa nga ang nagyayaya sa aking magsulit at magpalabas ng kalokohan. Masaya pa siyang kasama nun. Ang hirap pala talagang mag-alaga ng bata. Mabuti na lang at napakaamo at mapagkumbaba ng ating prinsesita. O mga demonyo sa langit naman. Yung tingin ng prinsesitang to. Parang gusto niya na yata akong patayin. Ang pakay ko sa pagpunta rito ay. Si ama ang nagbilin sa akin na. Bantayan si Sangyao habang wala siya. Matanda na si ama. Medyo makalimutin na rin siya. Ngayong araw ako ang magbabantay kay Yawer sa bahay. Hindi mo na kailangang istorbohin ang mga kapitbahay. Hindi na kailangan o ayaw mo lang talaga ha. Ang word ng tono mo. Sa mukha mo pa lang, mas lalong nakakapagtaka ang mga sinasabi mo. Nitong mga nakaraang araw ay umiiwas ka kay Sangyao. Hindi man lang mukhang magkapatid na malalim ang pagsasamahan. Naku, wag naman sana. Buhay pa ba talaga si Sangyao? Pinatay mo ba siya? Nabaliw ka na ba? Kuya Gao. Ang bilis mong magbago ng timpla, mas mabilis pa sa mga nagtatanghal sa kalsada. Parang ibang tao ka nakaharap ko ngayon. Kuya Gao, nagbibiro ka lang, di ba? Ang bango ng niluto ninyong pork belly kaninang tanghali, ah. Nakaamoy pa lang ako, natatakam na ako. Alam ko namang paborito mo yon. Pinadamihan ko ang niluto ni ina kaninang pananghalian. Pauwi ka na, initin mo na lang tapos pwede mo nang kainin. Siguradong malambot na yon. Salamat, Tita Chen. Salamat, Tita Chen. Salamat, Kuya Gao. Kuya Gao, saan tayo pupunta para maglaro ngayon? Sa kabilang buhay na. Kuya Gao, parang katapusan ko na yata ngayong araw ah. Hehe, ang funny mo talaga ngayong araw. Hindi pwede ngayon. Bigla ko lang naalala. Yung inaalagaan naming inahing manok ay mangitlog na ngayong hapon. Kailangan ko siyang tulungan. Pagka-deliver ko nito, kailangan ko nang bumalik. Pagpapaanak sa manok. Ang galing mo naman, Kuya Gao. Lahat na lang yata alam mo. Pero sa bilis mo tumakbo. Baka hindi na abutan ng manok yung kailangan niya. Kuya Gao, ang word niyo pareho ngayong araw ah.
Sobrang saya mo yata sa pagpapaanak na parang nakatakas ka sa kapahamakan. Baka yung sisiw niya yun. Kuya, hindi mo dapat sinasabi ang mga ganyang bagay. Bakit? Hindi ka dapat nagsasalita ng kung ano-ano tungkol sa manok. Sabi ko na nga ba, hindi dapat ako nakikipag-usap kay Chen Gao. Tignan mo naman, pati utak ko yata mahahawa na. Gusto ko lang lumabas para maglaro. Pero umuulan. Gusto ko lang naman kumuha ng bulaklak sa likod na bundok. Ako na ang magdadala ng payong. Siguradong hindi ka mababasa. Bawal. Mas mukha ka pang magulang ko kaysa sa totoong ama at ina. Ang dami mong pinapakialaman. Araw-araw na lang, bawal dito, bawal doon. Hindi ko na kaya. Pero gusto ko talagang pumunta. Kung ganon, bukas na lang, pwede ba bukas? May tumutubong mga ligaw na bulaklak sa gilid ng bundok sa likod. Dapat mahinog na ito sa susunod na 2 araw. Hindi pwedeng maunahan ng iba. Sino ang sasama sa'yo? Si kuya ang sasama sa akin. Pero Yower, marami kang kuya. Yung 2 sa nayon, hindi pa man lang nagpaparamdam. Pero sapat na ako. Kaya ko nang mag-isa ang mag-alaga sa nakababatang kapatid ko. Ang pamilya Xi ay likas na makasarili. Mas mabuti pang mamatay sila sa lihim na kaharian. O di kaya'y mabilanggo sa mundo ng demonyo habang buhay. Pero iisa lang ang kuya ko. Kaya, payag ka bang samahan ako? Gusto ko pang makipaglaro sa Xenyo. Hahaha. Ano ang tinitingnan mo? Pwedeng patingin. User 4, yung mga nasa loob, kwento naman kayo ng detalye. Ito yung taong hindi mo gusto, di ba? Ano nga ulit pangalan niya? Hindi ko maalala. Kung hindi dahil sa kakaibang ugali ni Yaoer sa kanya. Na hindi mo pwedeng baliwalain. At saka, nakakairita talaga siya. Hindi ko na nga siguro siya matandaan. Ano ba iyang Kansheng Dao? Nakasulat na sa itaas. Ang paglinang sa Kansheng Dao ay para sa pagpili ng magliligtas sa mundo sa hinaharap. At kapag ang kapangyarihan ay may napili na, hindi na ito pwedeng palitan. Sa nakaraang buhay, ang Kansheng Dao ang lininang ko. Noon, ako ang pag-asa ng sekte. Pagdating ni Inzao, parang lahat sila gusto na ibigay ko sa kanya ang kapangyarihan ko. Walang nag-isip kung paano ako mabubuhay nang wala iyon. Ngayong buhay na ito, wala na ako roon. Hindi rin naman pala natapos ng tagapagligtas ng mundo ang paglinang. Hindi ba Wuking Dao iyon? Wuking Dao daan ng kawalan ng emosyon. Pagputol sa lahat ng damdamin at hangarin. Isakripisyo ang pansarili para sa nakararami. Ang totoo, ibig sabihin lang nito ay ginagawa mo ang sarili mong walang emosyon na parang bato. Ang ganitong daan. User 4, pati ba ito, karapat dapat tawagin kang Sheng? Pati ba ito, karapat dapat tawagin kang Sheng? Karapat dapat bang tawagin kang Sheng? Magandang pakinggan lang ang mga sinasabi nila. Ang tunay na Kansheng Dao ay matagal nang nawala. Paano mo mapagkukumpara ang Kansheng Dao at Wuking Dao? Totoong habang tumatagal ang paglinang, unti-unti ring nawawala ang emosyon. Nung tinanggalan ako ng litid at binalatan ang mga buto, ang tanging naramdaman ko ay matinding kirot. Ang puot na iyon ay sumibol lang matapos akong muling isilang. Langit ko, sa nakaraang buhay, Wuking Dao pala ang lininang ko. Wuking Dao, ang landas na pampatapos na. Hindi maganda ang Wuking Dao. Hindi maganda. Hindi ba't ito ang pinakamagandang kapangyarihan sa malalaking sekte? Bakit hindi maganda? Madaling magkaroon ng pag-ibig sa maling paraan. Paano naman magkaugnay ang Wuking Dao at pag-ibig? Araw-araw nagbabasa ng kwento. Hindi mo ba alam na ang mga bida ay karaniwang nasa Wuking Dao? Kailangang pumatay ng asawa para patunayan ang daan. May punto ka nga. Kung mangyari rin sa akin yon sa hinaharap. Hindi naman siguro. Ano pa bang magagawa? Papatayin lang ang isa't isa. Tahimik at walang nakakaalam. Basta hindi malaman ni Bunso, ayos na. Nung bumukas ang lihim na kaharian ng Dongji, bata pa ako noon. Hindi ako makapasok. Sabi ni In Guanfu. Karamihan sa mga taong pumunta noon ay hindi na nakabalik. Parang may malaking halimaw na nagkagulo roon. Nung sinilip ko uli yon, wala rin naman akong nakita sa mga alamat. Na may fox na may siyam na buntot. Ay, tama nga. Sabi ni Ina, nandoon pa sa Secret Realm si Kuya. Saang Secret Realm ba siya? Ewan ko. Kapatid mo ba talaga yan? Hindi mo man lang alam. Kung ang katapat mo ay gaya ni Huachan na parang asong ulol. Sino pang may gana magmalasakit?
Huwag kang mag-alala, hindi basta-basta mamatay yon. Isang loka-lokang hindi masikmura ang ugali. Buti na lang at hindi nang gugulo ng ibang tao. Pagdating ko sa foundation establishment stage, dapat mailigtas ko na si kuya. Para makapagsama-sama tayong magdiriwang ng bagong taon. Tama na yan, bukas dadalhin kita sa kabundukan. Matulog ka na. Imbes na sisihin si Huachan. Dapat si Ingzao na ang nakaupo bilang pinuno ng sekte Tianju noon pa. Bakit ang tagal makapitan ni Sang Yao? Ang posisyong pinuno na yan. Nasa loob kasi. Kawawa naman ang buhay niya noong nakaraang buhay. Ngayong buhay naman, siguradong magagalit na naman ang mga tao sa paligid. Sa buhay na to, dapat masaya na si Huachan, di ba? Isang traidor sa gitna ng labanan. Nakakainis pag naalala. Ang kumot na ipinabilad ni ina. Ang kumot na ipinabilad ni ina. Amoy araw at sabon pa. Wala na lahat. Masyadong kaunti ang nakuha ko noong nakaraang buhay. Kaya kahit konting mawala sa buhay na to. Masakit hanggang kaloob-looban. Totoo namang mahirap ang pinagdaanan ko. Hindi na kailangang ipaalala sa akin ni Bathala ng paulit-ulit. Sa buhay na to, ang galing-galing ko na kaya. Ayoko sa lahat ay may pumapasok sa kwarto ko. Kuya, patawarin mo na ako. CJ. Nanaginip ako ng masama. Napanaginipan kong nakikipaglaban ako sa labas. Nawalan ako ng kontrol sa aking enerhiya. Giniginaw na talaga ako. Maski ang kumot na ginawa ni ina, wala na. Kuya, hindi mo ako pinaniniwalaan. Gusto ko sanang maniwala. Pero ang kumot na yan ay pinagawa pa ni ina. Gamit ang seda mula sa tuktok ng bundok na may niebe. Pinilit pa niyang ipatahi sa Cheney Pavilion. Ginawa iyon para habang natutulog ka, nagagawa mo pa ring mag-cultivate ng yelo. Kahit kumot lang yan. Hindi basta-basta masisira ng kung sinumang nasa cultivation stage. Matulog ka na sa kama. Di wala ka nang matutulugan yan, kuya. Hindi ako matutulog. Sanay naman akong mag-meditate lang. Ang sipag naman talaga nito. Pero bakit parang pakiwari ko'y ang lungkot-lungkot niya? Habang mas nagsisikap, mas lalong nakakahabag. Kuya, huwag mo na akong bigyan ng enerhiya. Baka himatayin ka sa pagod. Baka ako pa ang unang mahimatay. Sarap sa pakiramdam. Ngayong araw, napakagaan at napakabuti ng agos ng enerhiya sa katawan ko. Hindi na rin ako nilalamig. Tumigil na ang ulan. Punta tayo sa likod ng bundok, punta tayo. Dapat hinog na ang ilang halamang gamot ngayon. Kung maganda ang kalidad, dadalhin natin sa bayan para maibigay kina ama at ina. Pampalit sa mga gamot na kailangan ng mga mortal. Mga tindahan lang na ganyan ang tumatanggap ng mga halamang gamot. Base sa karanasan ko noon. Tingnan mo nga magkano ang kaya mong ibigay para dito. Maganda ang kalidad. Isang bata lang ang nagbebenta. Dapat baratin ko ang presyo. Kakaunti lang naman ang mga to. Hindi rin mahal ang pagbili sa ganito. Teka, naku po. Batang master ng pamilya Xi. Yung nag-iisang tagapagmana ng pamilya Xi. Ang batang master ng pamilya Xi na nagpapanggap na walang muwang. Sabi nila, mahal na mahal siya ng ama niya kaya hindi mapatay. Binigyan lang siya ng tali pang kontrol, yun lang. Mabuti pa sana kung may himala. Dumating na ang tunay na demonyo. Nag-abang lang ba siya o sadyang nanghuhuli ng mga iligal na gawain? Kayo na ang bahalang magpresyo. Napaka-asumera ko naman. Paano malalaman ang mga ganitong komplikadong bagay? Ng isang basura na nasa ika-5 antas ng pagsasanay. 50 spirit stones. Naku po, kinakabahan ako. Para naman akong masamang tao dito. Ang 50 mababang kalidad na spirit stones na ito ay
Buong ipon ko na noong nakaraang buhay. Hay, ang hirap talaga kapag sanay sa hirap. Nanginginig pa ang kamay ko habang nagpepresyo. Mura na ba ito? Hindi ako nagbibiro. Ang 50 spirit stones na ito ay maitutumbas na sa buhay ko noon. Tignan mo, mukha talagang walang halaga. Tama nga sila, dapat talaga maging magarbo ang pagpapalaki sa mga babae. Masyado ko bang mura na ibenta? Marami na yan. Ang balak ko sana ay 50 mababang kalidad na spirit stones lang. Bakit mo ako binigyan ng mataas na kalidad? Nagkamali ka ba? Hindi ako nagkamali. Talaga. Baka siya ang nakalamang sa bayad. Tignan mo kung gaano siya kabilis maglabas ng pera. Takot na may umagaw sa kanya. Ang mahal namang uri ng halamang gamot nito. Dapat magtira rin ako para kay kuya. Saka ikaw naman ang sumama sa akin para kumuha nito. Baka makatulong pa ito sa meridian at spiritual roots mo. Sabi ni Yao, ang mga mamahaling gamot ay dapat itira para kay kuya. Sa mga mata niya, ako lang ang nakikita niya. Ama, ina, huwag na kayong bumalik pa. Masaya na ako sa ganitong buhay kasama ang kapatid ko. Kung ayaw mong ibigay, di bawiin natin yung halamang gamot, ano sa tingin mo? Ang benta mo parang paninda sa bangketa. Kailangan lagi ng bawat pamilya. Hindi pwede, hindi talaga. Wala nang tutulong sa akin, kuya. Ito ang unang pagkatalo, talo na naman si kuya. Pangatlong pagkatalo na ito. Hay, talo na sa lahat. Kuya, kung nasaktan ka man, paniguradong malulungkot sina ama at ina. At siguradong magkakaroon din ng tensyon sa pagitan namin. Dahil lang sa naging pinsala mo, hindi maganda yon. Minsan, ang kapatid ko ay parang walang puso. Bagay siyang magsanay sa landas ng kawalan ng damdamin. Kakasita ko lang sa batang master kanina. Nagpapanggap siyang walang alam. Niloloko niya ang isang batang inosente. Anak siya ng reyna ng mga demonyo at yung taong yon. Pero hindi ko pa narinig ang balita tungkol sa kanyang paglaki. Walang sungay sa ulo. Wala ring buntot. Pero may spiritual aura siya. Tao siguro. Hindi ba't nadagdagan na naman ng isang henyo ang pamilya Xi? Totoo kayang sila ang tunay na magulang. Hindi naman sila magkamukha. Isa pa, masyadong normal, kulang sa pagkabaliw. Kung hindi dahil siya ang tunay na anak, magiging ganito kaya kabait ang batang master. Kahit ang sarili niyang kapatid noon, ay wala siyang pakundangan kung atakihin. Sa bagay, kung hindi lang sana ako pinigilan ng batang master na lumapit. Hindi ako papayag na hindi makalapit sa batang babaeng yan. Kahit makausap ko lang siya ng ilang salita. Kahit mamatay pa ako, sulit na. Nakakainis na Xi kang talaga. Yao, huwag kang magpapadala sa mga baliw na yan. Napakalakas ng spiritual aura ng mga binebentang halamang gamot dito. Sa isang tingin pa lang, hindi sila mga manlolokong negosyante. Ate, magkano po ang isang tangkay nito?